Daylan, the Healer. 343 hanggang 50. Cause trouble on your body. Put your mask, what do you think you are? How dare you? At nang marinig namin ang halatang provocative, at pananakot na mga salita at tono ni Daylan, kaming narding na si Mr. Brown ay agad na nagtiis. Hindi napigilan ang pagtalo na parang kulog, at malamig na sumigaw sa inis. Damn! Ano ba talaga sa tingin mo, anong role? Kahit gaano ka pa kagaling, paano kung kaya mo pang lumaban? Sa lungsod ng New Hills na ito, iyon ang aking orihinal na site, si Brown, bilang isang estranghero sa inner circle na tulad mo na hindi pa nakikita ang iyong mukha, talagang iniisip mo na maaari mong takutin ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagpapanggap at nagpapanggap. Maaari ba itong baligtarin? Bitek. Bitek. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya natapos ang kanyang mga salita, at ang dalawang malakas na tainga ay tumugon sa kanya. How dare you hit me? You don't know who I am. Kilala mo ba kung sino ang tiyuhin ko? Nabugbog sa mukha mo. Huwag mo siyang arestuhin para sa akin. Arrest him. Malinaw na kami, narding, Mr. Brown ay talagang hindi inaasahan na si Daylan ay maglalakas loob na maging matapang, at kahit na maglakas loob na talunin siya sa harap ng napakaraming pulis. Ito ay biglang nagpakasakit sa kanya at tinakpan ang kanyang mukha ay namumula, at siya ay umungal ng mabangis. Nababalot ng galit ang makalamnan sa mukha niya. Bitek. Bitek. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat na naruroon ay muling tumunog ang pamilyar na boses, at muling dumating ang pamilyar na amoy. Ubo-ubo, agad-agad ang dalawang star na police inspector at ang pulis sa likod niya ay sobrang pangit. Iniisip si Daylan na nasa harapan nila, masyado pa rin siyang mapangahas. Ngunit dahil lang sa tila masyadong mapangahas ang kabilang partido, natigilan ang bawat isa sa kanila na naglakas loob na pumunta pasulong upang suluhin si Daylan, pati na ang pagpusasan sa kanya. Kung tutuusin, walang paraan, maaari bang maging tanga ang mga taong maaaring makihalubilo sa mga pulis ng distrito ng lungsod na tulad nila? Ang saloobin ng kabilang partido ay nagpapakita na hindi siya natatakot sa kanila, at nangangahas siyang talunin ang mga tao. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na dapat may maaasahan ang batang ito. Kung hindi, ang pamangkin ng Deputy Director ng Dignified Municipal Finance Bureau, sino kaya ang bubugbog sa kanya? Hi! Ito. Nang makita namin ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Miss Donna Benson, Novi at ng kanyang kapatid na si Lucas na titigan siya ng may makamulto na tingin. Nakatingin kay Daylan na may gulat na ekspresyon. Sa madaling salita, bagamat alam nila na si Daylan ay maaaring may maaasahan at hindi natatakot sa isa't isa, ang tanong, ang ganitong bagay ba ay medyo kahanga-hanga? Sir, hindi po ba napakahirap para sa atin na gawin ang ganitong ugali ngayon? At sa wakas, sa susunod na pagkakataon, ang 2-star at 2-star na inspector ng pulis na si Orland ay tila may gustong unawain, habang tinitingnan si Daylan na hindi kasing harlika ng dati. Pinagalitan. At dahil sa eksenang ito, ang ating batang si Narding, na mas maikli ng ilang tainga, ay lubos na nagbago ng ekspresyon, naging mapatla ang kanyang kutis. Orland, ano ang ibig mong sabihin, ma? Ang kanyang mukha ay ganap na madilim. Kailangan mong malaman na ang 2-star at 2-star police inspector na si Orland ay natagpuan ni Narding, si Mr. Brown mismo, at ang una ay hindi pinili na agad na gumamit ng mahigpit na paraan upang arestuhin si Daylan, na isa ng nakakahiya. Para sa kanya. Dahil si Daylan ay isa lamang na walang mahabang mata sa kanyang mga mata, ngunit si Narding ay isang taong may katayuan. Ang kanyang tiyuhin ay ang pinuno ng Municipal Finance Bureau at ang Deputy Director. Hindi pa banggitin na si Orland, na dapat ay nasa kanilang panig, ay talagang nagpahayag ng mga salitang kahinaan, hindi mo ba nakita na si Lauso ay binugbog? 4 na beses din siyang sinampal sa mukha, bulag ka ba? Paanong hindi nito tayo, Narding, si Master Brown ay nakakaramdam ng kahihiyan at galit? Hindi, Mr. Brown? Huwag ka pang magalit. Nang marinig ang tanong ni Narding mula kay Young Master Brown, ang 2 bar at 2 star police inspector ay medyo napahiya din.
Para malaman na napakabata pa niya, naging deputy captain na siya ng Public Security Brigade ng Flower Lane District Public Security Bureau ng New Hills City. Natural, hindi siya isang papel na walang pundasyon, ngunit ngayon ay kinakaharap na siya ni Harding sa harap ng napakaraming tao sa ilalim ng kanyang utos. Boy! Sumisigaw at pasaway, natural lang na malungkot at medyo masuffocate. Ngunit gayunpaman, nang maisip niya ang pagkakakilanlan ng pamangkin ng Deputy Director ng Finance Bureau ng kabilang lungsod, pilit niyang pinigilan ang dissatisfaction sa kanyang puso. Gayunpaman, sinunod niya ang nakagawian ni Daylan, inilabas ang kanyang mga dokumento, walang ekspresyon, at malamig na sinabi, "Sir, ito ang aking dokumento. Ako si Orland, Deputy Captain ng Public Security Brigade ng Flower Lane District Public Security Bureau. Now can you sumama ka sa amin please?" Ito pala ang Flower Lane District Public Security Bureau. Nang marinig iyon, hinawakan ni Daylan ang kanyang baba at tila naramdaman na medyo pamilyar ang pangalan ng lugar. Ngunit matapos siyang sundan, hindi na siya nag-abala pang mag-isip, at inilagay ang kamay sa bulsa. Ikaw at siya ay huhulihin ngayon. Gusto mo bang lumaban sa pag-aresto? Ano pa ang ginagawa mo, hindi mo narinig ang sinabi ni Orland, ilayo mo siya para sa akin. Dumukot sa kanyang bulsa, si Young Master Narding ay walang kamalay-malay na natarante sa kanyang puso, at agad na sumigaw na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. I said you don't have the guts to be so timid, right? I just wanted to make a phone call. Officer Wang, okay lang na tumawag ako, di ba? Pagkatapos kong tumawag, kung ikaw gusto mo akong tawagan, pakinggan mo ako, kamusta? Nang makita ito, nagtanong si Daylan na may mahinang panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Tumatawag. Anong klaseng bagay kayo at siya na nagpapahintulot sa iyo na tumawag? Pagkarinig nito, lalo pang kinabahan si Narding sa kanyang puso, at umungal pa ng mas malakas. Ngunit sa susunod na sandali, ang 2-bar at 2-star police inspector na si Orland ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, okay, kung gayon maaari kang lumaban. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, natural nitong pinamukha ang umaatungal na si Narding Mr. Brown. Natigilan ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot halos kaagad. What the hell are you surnamed Wang today, what do you mean? Marahil ay dahil sa sobrang galit o kaba, at ang nagtatanong na boses ni Narding, Mr. Brown, ay naging medyo nanginginig. Sa makatuwid, si Orland, ang 2-star at 2-star na inspector ng pulisya na nakarinig ng mga salita, ay nagpakita lamang ng galit sa kanyang mga mata, at hindi na muling sumagot sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng naroroon, lalo na ang maliliit na pulis na sumunod sa katawan ni Wang, pati na rin si Miss Donna Benson at iba pa na kinakabahan sa likod ni Daylan sa sandaling ito, ay nadama na ang kapaligiran ay hindi maipaliwanag na tumigas, at medyo hindi sila komportable. Komportable. Salamat. At nang makita ang eksenang ito, bahagyang binalangkas ni Daylan ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, kinuha ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bulsa at nag-dial ng numero. Kahit na ang lungsod ng New Hills na ito ay teritoryo ng sekretarya ni Wendell Dong, natural na ang tawag niya ay ang sekretarya ni Wendell Dong na si Kay Shen. Naaalala ko pa ang huling pagkakataon na sina Aiza Montreal at Nolan at Young Master Zhang, tumulong siya sa paglutas nito. Gayunpaman, ito ay medyo maaasahan. Sa New Hills City, sa isang interchange na masikip sa trapiko sa paligid ng lungsod, nakaupo si Kay Shen sa isang itim na Audi, binabalikan ang mahalagang opisyal na negosyo na binanggit niya nitong mga nakaraang araw, ngunit sa sandaling ito, biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Sino te? Hindi niya napigil ang bang-ulong at inilabas ang personal phone sa itim na handbag. Ngunit nang makita niya ang mga salita sa caller ID sa susunod na sandali, hindi niya napigilan ang malakas na pagtibok ng kanyang puso, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahil ang tawag na ito ay talagang tinawag ni Mr. Daylan Ember. Obviously, syempre kilala niya kung sino si Daylan. Lalo na kamakailan lang, nang sila ni Secretary Dong ay uminom ng sobra, at ang kabilang partido ay nag-aalala tungkol sa pagtagas ng impormasyon, ito ay talagang isang superhero sa antas ng kanyang Kay Shen, hindi maisip.
Ngayon tinawag siya ng kabilang partido. Hindi kaya may hinahanap ang kabilang partido. O may problema ba? Sa pag-iisip nito, si Rao, na siyang full-time na sekretarya ng sekretarya ni Wendell Dong, ay hindi napigil ang bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Dali-dali niyang pinindot ang answer button at magalang na sinabi, "Hello, Mr. Ember, I'm Kay Shenmi, what are your orders?" At pagkasabi niya nito ay bumulaga na ang driver sa harap ng sasakyan na malayang nagmamaneho. Panginoon, anong klaseng malaking tao ito? Hello Secretary Shen, ako nga pala si Daylan, kailangan kitang guluhin ulit. May mga kakilala ka ba sa Flower Lane District Public Security Bureau? May kinalaman ako dito. Sa sandaling ito, narinig ni Kay Shen ang boses mula sa mikropono na bahagyang tumawa si Daylan. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ng kabilang partido, hindi napigilan ni Kay Shen na mabalisa, at mabilis na sinabi, "Mr. Ember, may nangyari ba sa iyo? Gusto mo bang sumugod ako ngayon? Hindi naman yun kailangan, mas mabuting gawin mo muna ang sarili mo. Humanap ka na lang ng makakausap ko sa Flower Lane District Public Security Bureau at tawagan mo ako. Yun lang, ibababa ko muna ang tawag." Gayunpaman, si Daylan sa kabilang dulo ng telepono ay umiling, nakangiting sinabi, at pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. Habang hawak-hawak ang telepono na ibinaba ng kabilang partido sa kanyang kamay, si Kay Shen ay hindi lamang nakaramdam ng galit, sa kabaligtaran, ang malamig na pawis sa kanyang noo ay lalong bumuhos. Maging ang air conditioning na daloy ng hangin sa sasakyan ay hindi napigilan ang init sa buong katawan niya sa mga oras na ito. Koanihan ng Pampublikong Seguridad ng Distrito ng Flower Lane, Koanihan ng Pampublikong Seguridad ng Distrito ng Flower Lane. Kasunod niya, agad niyang tinawagan si Wesley Biggs, ang direktor ng Flower Lane District Public Security Bureau. Hindi niya pinansin ang opisyal na impit, at sumigaw ng may pag-aalala at tuwang-tuwa, "Hoy, Old Biggs, nasaan ka ngayon? Tatawagan kita ngayon, tumawag ka kaagad, tandaan mo na kahit anong itanong ng kabilang partido. Gawin mo, kailangan mong pumayag kaagad. Okay, huwag mong tanungin kung ano ang nangyayari, naaalala mo ba si Mr. Daylan Ember noong nakaraan, siya ngayon tila may nangyari sa iyong panig. Again. Okay, then I'll hang up, you can call me right away." At nang ibinaba ni na Secretary Kay Shen ang telepono, sa kabilang dulo ng telepono, si Wesley, direktor ng Public Security Bureau ng Flower Lane District, New Hills City, ay pawis na pawis, at sa takot na tingin, nag-dial siya. Hindi bababa sa 2 beses sa kanyang karaniwang bilis. Lumabas ako at kinuha ang numero ng telepono ni Mr. Daylan Ember mula kay Secretary Kay Shen. Biruin mo, syempre kilala niya kung sino si Mr. Daylan Ember, pero isa siyang malaking tao na kahit ang marangal na secretary na si Wendell Dong ay kailangang tretuhin ng may paggalang. Not to mention that in his capacity, nakatanggap na siya ng special letter from that special department in the organization before. Ang Mr. Ember ay talagang isang malaking tao sa espesyal na departamentong iyon. How dare he neglect? 344. At nang si Director Wesley ng Flower Lane District Public Security Bureau ay nagmamadaling tumawag kay Daylan, halos lahat ng tao sa pribadong silid ng Cesar Brilliant 0433 ay nakarinig at nakakita kay Daylan na tumawag. Hindi maiwasang magmukhang kakaiba at tulala. Kung tutuusin, masyadong casual at nakakatakot ang tono ng tawag sa telepono ni Daylan, di ba? Lalo na ang pariralang hanapin mo ako ng sino mang makakausap ng Flower Lane District Public Security Bureau at tawagan niya ako. Halos lahat sila ay hindi maiwasang tumingin kay Daylan na may mapanokso at kakaibang tingin nang marinig nila ang mga salita ni Daylan. Natural ang pangungutya na hindi nila moari. Bakit napaka-arrogant at kalmado ng isang binatang nasa 20s na may hindi pamilyar na mukha? O sadyang-sadyang pinaglalaroan niya sila? At ang kakaiba ay si Daylan ay masyadong kalmado sa ngayon, kahit na medyo kalmado sa kanilang mga puso. Dahil kung ang batang ito ay talagang cool na sapat upang gamitin ang casual na tono, utusan ng ilang mga tao na tawagin silang pinuno ng Flower Lane District Public Security Bureau kung tatawagan mo siya ng personal, gaano siya kagaling.
Habang iniisip niya ito, si Narding, si Mr. Brown, na sa orihinal ay medyo naguguluhan, ay unti-unting nabawasan ang pagkakasala. Natatakot ako, kung gaano kalaki ang kakayahan ko, nagkunwari akong nakikipaglaro sa kanila. Sa mahabang panahon. Kung hindi man, hindi nito ipinapaliwanag kung paano ang isang taong nasasakupan ng mga stall sa isang distrito ay maaaring maging napakayabang na maaari siyang magbigay ng mga order sa ganoong tono, at gamitin ang tono na iyon upang makipag-usap sa isang taong may antas na maaaring makipag-ugnayan o kahit utusan ang pamunuan ng Flower Lane District Public Security Bureau. Kahanga-hanga. Malinaw na huwag sabihin na hindi siya naniniwala, kahit na ang 2-bar at 2-star police inspector na si Orland, ang deputy captain ng Public Security Brigade ng Flower Lane District Public Security Bureau, ay hindi rin naniniwala. Dahil ang isang bata sa kanyang 20s, paano siya magiging mayabang? Sir, wala ka nang dapat sabihin ngayon, di ba? Maaari kang bumalik sa laro kasama namin. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasang minas ni Orland. Pagkatapos ng lahat, kung tutusin, si Orland ay deputy captain din ng Public Security Brigade ng Flower Lane District Public Security Bureau, at siya ay itinuturing na isang maliit na tao sa lungsod na ito ng New Hills, ngunit ngayon, siya ay nilalaro ng ganito. Ding ding, ding ding ding. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang tumunog ang kamay ni Daylan at tumunog ang isang ringtone ng cellphone na tila medyo tusok, sa sandaling ito. Dahil dito ay biglang kumaibot ang puso ng lahat ng naroroon, at ang malamig na pawis ay bumuhos ng hindi mapigilan mula sa kanilang mga noo na parang mga patak ng ulan. Hindi ba? Halika. Dumating talaga. Ito, may papasok ba talagang tawag? No way. Nakita ko si Miss Donna, Miss Novi, at ang kapatid niyang si Novi. Sandaling nagkatinginan silang tatlo, pero hindi nila inaasahan na may papasok na tawag. Hindi ba? Sa amin naman, Narding, natural na nagbago ang mukha ni Mr. Brown sa oras na ito. Tumunog pa ang ringtone ng cellphone ni Daylan sa maingay na KTV private room, sobrang piercing, ang pakiramdam niya, at natakot pa siyang magkondisyon ng reflex para umiling. Bakit hindi muna ako tumawag? Sa sandaling ito, kinuha ni Daylan sa kanyang kamay ang tumutunog na mobile phone, dinala ito sa 2-star police inspector sa kabilang panig at inalog-alog ito, kumaibot ang gilid ng kanyang bibig, na parang ngiting tumawa si Non. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Daylan, si Orland, ang 2-bar at 2-star police inspector, ay hindi napigilan ang pagkibot ng kanyang mga talukap, at agad nang umiti, na nauutal, well, then, you can take it. Oy, ako si Daylan, sino te? Nang marinig iyon, bahagyang kumaibot ang bibig ni Daylan, at tinatimad siyang magpatuloy na mag-pose sa harap ng kabilang partido, at ikinonekta ang telepono sa kanyang kamay. Hello? Mr. Ember, ako si Wesley mula sa Flower Lane District Public Security Bureau. Gusto ni Secretary Shen na tawagan kita. Hindi ko alam. Ano ang order mo? Biglang nagmula sa mikropono ang isang magalang na boses. Wesley. Hey, please wait for a while. Wesley daw ang pangalan niya, kilala mo ba siya? Bahagyang tumango si Daylan, at biglang itinabi ang telepono, at nang marinig niya ang tatlong salitang Wesley, tinanong na niya ang 2-bar at 2-star police inspector, na ang mukha ay nagbago ng husto, nagtanong na may kalahating ngumiti. Kilalanin. Siya ang ating pinuno. Ang 2-star at 2-star police inspector ay sobrang takot na halos manlambot ang kanyang mga binti. Hindi niya inaasahan na si Daylan ay napakagaling. Sa isang tawag lang sa telepono, maaari niyang gawing distrito ang mga ito. Tumawag si Director Biggs ng Public Security Bureau. Who is this holy man? Buti na lang at ngayon lang ako talino, kung hindi, magulo talaga. Alam mo, it's best to know. Oy, Director Biggs, ako ito, Daylan. Mukhang may pulis sa bureau mo dito. Pakisabi sa kanya para sa akin.
Gayunpaman, sa oras na ito, si Dylan ay nahabang nakikipag-usap sa kabilang dulo ng telepono, iniabot niya ang telepono sa kanyang kamay sa two-star police inspector. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng 2-bar at 2-star police inspector na si Orland na manginig ang buong katawan, at pagkatapos ay kinuha niya ang tawag sa telepono ni Dylan at sinabing maingat, "Hello, ito na ang katapusan." Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pagsasalita, naputol siya ng iritableng tono ni Director Wesley Biggs sa kabilang dulo ng telepono. Narinig ko na lang siyang masiglang nagsabi, "Ako si Wesley, sino ka? Aling departamento?" "Director Biggs, ako ito. Ako ang munting hari ng security brigade." "Oo," humingi ng tagubilin sa pinuno. At nang marinig niya ang napakapamilyar na boses sa kabilang dulo ng telepono, gayon din ang mabilis at iritableng boses, ang two-star police inspector na si Wang biglang nataranta ang buong katawan. Tumayo ng tuwid ng magkasama ang iyong mga binti tulad ng isang nakakondisyon na reflex. "Little Wang. Orland. Gaano ka katapang? Sabihin mo agad sa akin, anong nangyari? Bakit kayong mga walang mata ay nang aasar na naman kay Mr. Ember?" Nang marinig ng pinunong si Wesley, Director Biggs, na siya ay isang kakilala, lalo siya nagalit, at naging hindi maganda ang kanyang tono. Hindi, pagkatapos ng laro, makinig sa aking paliwanag." Matapos marinig ito, ang 2-bar at 2-star police inspector na si Orland ay ganap na natulala, at ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang noo na parang mga patak ng ulan. Halatang hindi niya pinangarap na papagalitin siya ni Biggs nang hindi maipaliwanag, at hindi man lang niya narinig na sinabi nito ang nangyari. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mamatla. Dahil sino ba ang makakahalo sa taong ka-level niya, na hindi tao? Kaya paanong hindi niya alam ang nangyayari ngayon? Nakakatakot ba talaga ang batang iyon? Pati si Director Biggs takot na takot sa kanya. "It's all right. Don't be afraid. Speak slowly, and just tell him what it is. Anyway, this matter has nothing to do with you, right?" Sa sandaling ito, isang pares ng malalaking kamay ang tumapak sa kanyang balikat, pagkatapos ay nakita kong nakangiti si Dylan. Nang marinig ito, hindi napigilan ng 2-bar at 2-star police inspector na manginig ng husto, ngunit nakaramdam siya ng kaginhawaan ng hindi maipaliwanag. Parang sinabi niya sa mobile phone, "Seryoso, Director Biggs, ganito po. Ano? Anak ni Theodore." Nakikinig sa ibig niyang sabihin, binubuli ba ni Mr. Ember ang iba at binubuli siya? Nang marinig niya ang mga salita ng 2-star police inspector, ang mukha ni Wesley sa kabilang dulo ng telepono ay nagpakita ng inis at kawalang interes. Biruin mo, hindi alam ng iba kung ano ang identity ni Dylan, hindi pa ba niya alam ang tungkol kay Wesley? Iyan ay isang malaking tao na kahit ang marangal na Wendell Dong ay gumagalang, at nagmula ito sa espesyal na departamentong iyon. Ang ganitong uri ng karakter ay mambubuli sa kanya kapag wala siyang magawa, at masyadong mataas ang tingin ni Narding sa kanyang sarili, tama ba? Dapat mong malaman na kahit na siya, si Wesley, ang direktor ng kabisera ng probinsya ng Pampublikong Seguridad Bureau, ay malamang na isang dispensable na papel sa mata ng kabilang partido, at ang iba ay maaaring hindi ito seryosohin. At ang ganitong uri ng karakter ay gagawa ng inisyatiba upang pukawin ang uri ng playboy ni Narding. Mag-isip man siya kasama ang kanyang ngayon, dapat niyang intindihin na tiyak na may nakakalito dito. Dahil ito ay simpleng katawa-tawa. Kumpletuhin ang bureau, tapos ako na ngayon. Ang 2-star at tugang police inspector na si Orland ay natural na hindi tanga. Sa oras na ito, syempre, naiintindihan ko na ang background ni Dylan ay higit na kamangha-mangha kaysa sa inaakala niya. Kaya't maaari lamang siyang maghintay ngayon, at hintayin si Wesley na magbigay sa kanya ng utos ng personal. "Arrest me. RR me." Ngunit maya-maya ay narinig niya ang isang bagay na medyo nagpakatanga sa kanya. "Hawakan. Sinong huhulihin? Ngayon, agad-agad, hulihin ang batang iyon para sa akin, pati na rin ang lahat ng kanilang mga kasabwat." Sa tingin mo ba talaga na ang pagkakaroon ng isang opisyal na tiyuhin sa pamilya ay magagawa ang anumang gusto mo?
Orland, narinig mo ba ako? Arestado ako kaagad. Ngunit ang boses mula sa kabilang dulo ng telepono ang lumuta sa kanyang kalituhan. Oo. Nang marinig iyon, si Orland, ang 2 star at 2 star na inspektor ng pulisya, ay agad na natigilan, at wala siyang oras upang isipin kung bakit maaaring maging napakalaking bagay ang bagay na ito. Sila Wesley at Biggs director, at ngayon ay inutusan na nila ang mga tao na arestuhin. At si Theodore, ang deputy director ng Municipal Finance Bureau. Pamangkin. Kaagad pagkatapos nito, iwinagayway niya ang kanyang malaking kamay na may masalimuot na ekspresyon at sumigaw sa mga nasasakupan sa likuran niya, "Kayong mga lalaki, hulihin ninyo siya para sa akin." At ang mga kasabwat na iyon sa labas. Lahat sila ay naaresto, at walang sino man sa kanila ang maaaring palayain. Aba, ano? Hearing that those police officers are all looking at each other in dismay, look at me, I look at you, lahat sila ay bobo, hindi nila maintindihan kung anong gamot ang ibinebenta sa lung ng kanilang kapitan. Dahil sa sandaling ito, ang taong inutusan ni Orland na arestuhin ay hindi si Daylan, kundi sina Narding, Mr. Brown, at ang mga anak at kapatid na iyon sa labas. Orland, anong ibig mong sabihin ma? Naipit ba ang utak mo sa pinto? At nang marinig niya ang balita, si Narding ay natural na nagbago ng kulay, at ang kanyang mukha ay halos kumupas mula sa dugo, at ang kanyang buong katawan ay nanginag, ngunit siya ay pinilit pa ring manatiling kalmado, itinuro ang ilong ni Orland at nagmura. Paumanhin, niyang Master Wang, ito ang utos na ibinigay mismo ni Director Biggs, at wala akong magagawa tungkol dito. Naiintindihan ba ninyo ang sinabi ko? Ngayon. Kaagad. Arestuhin mo ako. Malumanay na sabi ng inspector, ngunit nagdilim ang kanyang ekspresyon, at napagalitan siya sa isang mahigpit na tono. Matapos marinig ito at makita ang eksenang ito, bagamat nagkatinginan ang mga pulis, nanginginig ng husto ang kanilang puso, naglabas pa rin sila ng posas at dinakip si Narding at iba pa. Kung tutuusin, ang utos nila sa dulo ng bureau, how dare they sway. At nang makita ang eksenang ito, natural na natigilan si Miss Donna Benson at ang iba pa. Hindi ko inaasahan na si Daylan ay mayabang, at ngayon kahit si Narding Mr. Brown ay naaresto na. 345. Ano? Kanya. At nang makita ni Narding, ang nakasanayan sa kamahalan sa labas ng pribadong silid, ang eksenang ito, lahat sila ay hindi napigil ang huminga ng malalim, ganap na hindi makapaniwala na ang gayong eksena ay totoo. Dapat mong malaman na si Mr. Brown ay pamangkin ni Theodore, Deputy Director ng Municipal Finance Bureau. Ano ang kanyang katayuan at katayuan? Ibig bang sabihin ay mahuli mo ito? Wang ang apelyido. Huwag kang masyadong lumayo, arestuhin mo ako. Kilala mo ba kung sino ako? Aling sibuyas at bawang ang binibilang mo? At pagkatapos ay sinarding, ang mukha ni Mr. Brown ay ganap na nagbago sa sandaling ito, tulad ng isang pusa na inapakan ang kanyang buntot, ito ay tumlon sa pagkagalit, at sinabing mahigpit. Nanginginig na siya. Sa tingin mo ba napakagaling mo? Ngunit sa susunod na sandali, isang maitim na bar aisles ng baril ang biglang dumikit sa kanyang ulo, at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang pangalawang bar at ang 2 bituin na inspektor ng pulisya na si Orland ay nagsabi na may malamig na mukha, nakita kita bilang isang hindi kasiya siyang batang lalaki. Manahimik ka. Bibig, maging tapat ka sa akin. Nang makita ang eksenang ito, ang mga lalaki at babae na nakadogleg sa labas ng pribadong silid na orihinal na nagplanong maging Mr. Brown ay sumigaw, lahat ay namumutla at nanginginig. Ikaw. Wala akong ginawang krimen, you are not qualified to do this, bakit mo ako huhulihin? Para naman kay Narding, na ang ulo ay hinarang ng isang itim na baril ng baril, si Mr. Brown ay nanginginig at nauutal. Daan. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? Hindi naman maliit na sabihin na ang krimen ng pagmamaniobra ng pagsusulit sa civil service sa dilim ay hindi maliit. Huwag kang mag-alala, hihilingin ko sa isang tao na mag-imbestiga ng mabuti sa bagay na ito. Kung ito ay totoo. Ang sinumang sangkot dito ay kakasuhan, hindi sila maaaring tumakas, si Officer Wang, mangyaring ilayo sila.
Ngunit sa susunod na sandali, malamig na sabi ni Daylan sa tabi ng kanyang tainga. Hindi. Hindi mo magagawa iyon, hindi patas. Nang marinig ito, kami, sinarding, ang buong mukha niyang Master Brown ay namutla sa isang buntong hininga, at ang kanyang mga binti ay hindi maiwasang manginig. Fair. You are worthy of being fair. Then I ask you, if you want to be fair, what is the first place in the civil service exam for my friend? She ever been fair? Daylan diretso niyang sinampal siya at nagtanong sa malamig na boses. Originally, hindi siya yung tipong hindi mapagpatawad, lalo na't mayabang at dominante, pero ang eksenang ngayon lang talaga ay nakaramdam siya ng bagzo ng galit sa kanyang puso. Hindi mo man lang nakikita kung ano ka, sinisira ang mukha ng mga tao gamit ang pera, at pananakot sa mga tao na may napakahusay na tono, kaya nakakahiya. Obviously, mas maganda kung hindi siya maka-encounter ng ganitong bagay, pero kung siya, hehe, sorry, you deserve the bad luck. Ako, siya. Oo, pasensya na, kaya kung humingi ng tawad sa kanila, kaya kung aminin sa kanila, kaya kung sumama sa kahit anong hilingin nila, may pera ako. Pera. Nagtanong si Daylan at hindi nakaimik, ngunit pagkatapos ay humihingi siya ng awa ng malakas. Malinaw, hindi siya maaaring maging mas malinaw ngayon, kung siya ay talagang nahuli ni Orland at ng iba pa, kung gayon ang kanyang kapalaran ay tiyak na hindi maisip. I'm afraid even his uncle are implicated. Natural, hindi niya matanggap ang ganoong klaseng ending. Humihingi ng tawad. Nang marinig ito, ang bibig ni Daylan ay kumaibot na parang isang ngiti, ngunit hindi isang ngiti, at isang malamig na tono ang tumaas, at sinabi, nakakabaliw talaga ang sinabi mo. Ang pamilya ay mayaman. Paano ito nanggaling? Huwag mag-alala, I will ask someone to check your family and all the things about your uncle, if the money came from the wrong way, and the unfair treatment my friend received. If you were operating behind the scenes, hehe, sarili mo lang ang masisisi mo. Para sa iyong sariling mga kasalanan. Nang marinig namin ito, napagpasyahan na halos imulat ni Young Master Brown ang kanyang mga mata, mahina ang kanyang mga binti, at ang kanyang mukha ay bumagsak sa lupa. Malinaw kung paano nanggaling ang kanilang pera, natural na mas alam niya kaysa sa mga tagalabas tulad ni Daylan. Oo, pasensya na po. Miss Ember, lahat po ng mantika ko. Miss Ember, nakikiusap po ako na magkaroon ka ng maraming mantika, maawa ka at tulungan mo akong magsalita. Ang pulis sa tabi niya ay sumubsob sa harap ni Novi, na nagmamakaawa na magsisi na may nanginginig na mukha at luha. Sa totoo lang, sa loob-loob niya, nagsisi siya sa gulo. Kung alam niya na si Novi ay maaaring magkaroon ng isang kahangahangang kaibigan gaya ni Daylan, paano siya mangangahas na agawin ang kanyang pwesto? Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Okay, Officer Wang, ilayo na natin sila. Gayunpaman, halatang tamad si Daylan na bigyan ng isa pang pagkakataon ang mga taong iyon, at nang hindi na hinintay si Novi na mag-atubiling magsalita, hinayaan niya ang 2-star at 2-star police inspector na si Orland na ibigay ang mga ito sa kanya. Kinuha ito. Ang probinsya ay nananatili sa ganitong nakakasira ng paningin. At nang makita ang eksenang ito, ang mga anak na lalaki at babae ni Narding Brown sa labas ng pribadong silid ay lilipad, lahat sila ay nanginginig, at ang kanilang mga mukha ay mapotla. Pati si Narding ay naaresto na, ano siya? Saan ka makakatakas? Ngunit nang makita niyang ang hindi magandang tingnan ng mga lalaking iyon ay sa wakas ay inalis, binalik ni Daylan ang kanyang mga mata kay Miss Donna Benson at sa iba pang matamlay, at nakangiting sinabi, Hoy, sabi ko isang lalaki, kontento ka na ba sa ito? Sa madaling salita, malaki ang galit ko kay Novi at Kuya Lucas, bakit kailangan mo pa akong imbitahin sa hapunan, tretuhin mo ako? Ba, napakaganda mo. At nang makita si Daylan na bumalik sa kanyang pamilyar na walang hugis na hugis, ang ating Miss Donna Benson ay ngumuso at nagpout sa kawalan ng kasiyahan. Miss Benson broken bar. Nang makita ang eksenang ito, si Novi sa tabi niya ay nagmamadaling inabot at kinurot siya, at nagmamadaling nagpasalamat kay Daylan, Daylan, salamat dito ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, si Narding.
ay dun hindi alam ang gagawin. Oo. Nang marinig ng kapatid na Novi na iyon ang mga salita, mabilis siyang tumango, tumingin kay Dylan na may pagtataka na kakaiba sa dati, at maingat na sinabi, kung hindi mo gagawin, kapatid na Faye, hahayaan kong gamutin ang ating mga kapatid. Sa hapunan mo ngayong gabi. Kuya Lucas, hindi na talaga kailangang maging magalang. Hindi ako sanay sa ugali mo. Nang marinig ito, bahagyang napangiti si Dylan. Pagkatapos ay muli niyang sinulyapan si Novi at nakangiting sinabing, Novi, pwede ba kitang tawaging ganyan? Huwag kang mag-alala tungkol sa bagay mo. Tatawagan ko ang isang kaibigan mamaya para magtanong, basta kumuha ka ng written test. Doon walang problema sa grades mo, ipaubaya mo sa akin ang lahat. Totoo. Nang marinig iyon, hindi maiwasan ni Novi na magmukhang masaya, ngunit pagkatapos ay naging mas maingat siya, at bumulong siya na namumula ang mukha, kung gayon, iiwan ko ito sa iyo, salamat. Huwag kang mag-alala, aking sinulat. Ang mga resulta ng pagsusulit ay ganap na maayos. Novi, huwag kang masyadong magalang sa kanya. Kung hindi, baka hindi talaga sanay ang malaking kontrabida na ito. Ituloy pa ba natin ang pagkanta? Sa puntong ito, mukhang makakalabas na tayo para kumain, di ba? Bulong niya, at saka sinulyapan ng relo sa kanyang palso. Labas muna tayo. Pagkatapos ng lahat ng ito, natural na walang interes ang lahat na magpatuloy sa pagkanta. Kaagad, sinabi ni Dylan na may ngiti at kilos ng paanyaya. Sumunod sa kanila at iniwan ang kaluwalhatian ni Cesar. Nararapat na banggitin na nang makita ng kanilang mga executive ng KTV si Narding na inaresto si Mr. Brown. Natakot sila na hindi man lang sila nang ahas na tanggapin ang pera ni Dylan para sa pribadong silid at alak. Biruin mo, ang pamangkin ng Deputy Director ng Tangtang Municipal Finance Bureau ang nagsabi na huhulihin siya. Maglakas loob ba silang tumanggap ng ganoong kaliit na halaga para sa mga inumin sa pribadong silid? Matapos ang halos 10 minutong ganito, dumating si Dylan at ang apat pa sa isang parking lot hindi kalayuan sa Caesars Brilliant KTV. Itinuro ni Novi ang maliwanag at maliit na Volkswagen Beetle at nahihiyang sinabi, Dylan, ito ang kotse ko, maaaring medyo masikip, bakit hindi ka umupo sa harap? Kahit na pinipilit niya ang sarili niya ngayon ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Bago siya pumasok, si Dylan ay masyadong malakas sa KTV, at siya ay sobrang galing. Imposibleng pumikit siya. Kalimutan mo na, uupo ako sa likod kasama si Kuya Lucas. Kung hindi, baka mapatay ako ng lalaking ito. Ikinaway ni Dylan ang kanyang kamay, itinuro si Donna na nakatitig sa kanya ng namumungay na mga mata, at labis na sinabi. Ang bait mo. Nang marinig ito, bumantong hininga si Miss Donna, na nagpapakita ng ekspresyon na parang mabait ka, at walang pag-aalinlangan, nauna siyang pumasok sa front row ng sasakyan. Bagamat ang Beetle na ito ay isang 4-seater na kotse, kung tutuusin, napakaliit pa rin ng puwang sa likuran, kaya ayaw niyang magdusa sa upuan sa likuran. Hoy, Miss Benson, anong ginagawa mo? Nang makita ang eksenang ito, natural na natulala si Novi, ngunit medyo naibsan ang tensyon sa kanyang puso, at hindi na siya masyadong napigilan at kinakabahan. Kasunod nilang apat ay sumakay na sila sa sasakyan. Hoy, big bastard, saan tayo kakain? Let's say first, you are not allowed to kill me this time. Hindi ko pa nababayaran ang sahod ko, at wala akong pera. Pagkapasok namin sa kotse, bigyan ni Miss Donna Benson si Dylan ng preventive measure ng maaga. Track ng karayom. Bakit hindi ko nalaman na ikaw, itong batang babae, ay nahuhumaling pa rin sa pananalapi? Okay, nagsasalita lang ako para sa kasiyahan, ngunit hindi ko talaga gusto na tretuhin mo ako. Kuya Lucas, hindi ako masyadong pamilyar sa parehong estado na ito, mangyaring tulungan akong mahanap ito sa isang medyo mas mataas na grado na lugar, mag-iimbita ako ng isang kaibigan na kumain ng magkasama sa gabi. Inikat ni Dylan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita, hindi maiwasang tapikin ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay, at sinabing nakangiti. Hoy!
Malaking kontrabida, binabalaan kita, huwag mo akong katukin sa ulo. Agad naming sigaw ni Miss Benson sabay takip sa ulo niya. At nang makita silang dalawa na nakakapag-away ng ganito, hindi napigilan ni Novi na matawa ng bahagya. Bagamat mukhang napakalakas at mapang-akit ni Dylan, hindi niya inaasahan na ang kanyang personalidad ay napakabuti at madaling lapitan. Kung mas mataas ang grade, bakit hindi ka pumunta sa Zayo Hotel? That's one of the best 5-star hotels in our state. Very good. Nang marinig ang mga salita ni Dylan, naisipan ni Kuya Novi na magsalita. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang taos-pusong tingin, at Dylan, imbitahan ka namin sa kainan na ito ngayong gabi. Napakalaki ng naitulong mo sa amin, paano ka namin gagastusin ng mas maraming pera? Hindi naman talaga kailangan ni Kuya Lucas. Well, tapos ngayong gabi, kailangan mong gumastos ng pera sa mga bulsa mo. Gustong tumanggi ni Dylan nang marinig niya ang mga salita, ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mukha ng kausap, iniba niya ang usapan at nagbiro. 346. Nang sumakay si Dylan at ang iba pa sa Volkswagen Beetle ng Novi at magdadrive na sana papunta sa Zayo Hotel, isang kilalang high-end na 5-star hotel sa New Hills, tahimik na kinuha ni Dylan ang kanyang mobile phone at nagpadala ng mensahe sa isang tao. Isang text message ang dumaan. Ang lalawigan ng Jarlingnan, lungsod ng New Hills, ang opisina ng kalihim ng lungsod, si Wendell Dong ay nagbabasa ng isang ulat nang bigla siyang makarinig ng ding mula sa kanyang personal na mobile phone sa mesa. Maikling mensahe. Biglang bahagyang kumunat si Wendell Dong, sa pag-aakalang ito ay 10,086 o iba pang nakakaharas na text message, at iikot na sana ang kanyang ulo at hindi ito papansinin, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nahadjap sa display screen ng kanyang personal na mobile phone, na para bang mayroong isang malabong pahayag. Dylan. Teka, pwede ba? May bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit ibinaba niya ang ulat sa kamay ng walang pag-aalinlangan at dinala ang kanyang mobile phone. Talaga Mr. Ember. At nang makita niya sa wakas ang liham na nakadisplay sa screen ng mobile phone, ang tatlong karakter na, Mr. Ember, ay nakasulat na kahanga-hanga, at isang mas malakas na kulay ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahil alam niya ang karakter ni Dylan, kaya niyang pumunta sa Three Treasures Palace nang walang insidente, kaya bakit bigla siyang nagpadala ng mensahe sa kanya. Sa pag-iisip nito, hindi na niya ito masyadong inisip, at mabilis na nag-swipe ng daliri para tawagan ang text message ni Dylan. Nakita ko na nakasulat ang text message, Tito Dong, ako si Dylan, libre ka bang kumain ngayong gabi? Kumain ka na. Bahagyang nagulat si Wendell Dong nang makita niya ang text message, ngunit ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type ng hindi sinasadya, syempre libre ako, nasaan ito? Tunog ng ding. Mabilis na nag-reply si Dylan sa text message, at nakitang sinabi nito, mukhang nasa Zayo Hotel, magbubok kami ng kaibigan ko ng kwarto ngayon. Kapag dumating si Tito Dong mamaya, tawagan mo lang ako. Sige. Pupunta ako pagkatapos ng trabaho mamaya, mabilis na inedit ni Wendell Dong ang text message at nag-reply kay Dylan. Bakit biglang pumunta sa akin si Mr. Ember para mag-dinner? Baka may nangyari. At pagkatapos magpadala ng text message, halatang wala sa mood si Wendell Dong na harapin ang anumang mga ulat. Nakita ko siyang bumangon ng dahan-dahan, binuksan ang mga kurtina ng opisina, at medyo nakasimangot na bumulong sa sarili. Dong dong dong. Nandyan ba ang secretary? Ako si Mr. Shen. Ngunit sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Nakita ko si Secretary Shen na magalang na kumakatok sa pinto ng 3 beses sa labas, at pagkatapos ay malakas na nagsalita. Pumasok ka na. Nang makitang nandito ang kanyang full-time secretary, pansamantalang iniwan ni Wendell Dong si Dylan sa isang tabi. Sekretarya. Matapos marinig ang boses ni Wendell Dong, binuksan ni Secretary Shen ang pinto ng opisina, pumasok, tumingin kay Wendell Dong na nakatayo sa tabi ng bintana, at sinabing dahan-dahan, Secretary, may sitwasyon ako dito, sa tingin ko kailangan kong sabihin. Bagay ka. O anong sitwasyon, mag-usap tayo.
Nang marinig iyon, ang maringgil na mga mata ni Wendell Dong ay kumislap ng kakaibang kulay, at pagkatapos ay mahinang nagsalita. Tama, kaninang hapon, tinawagan ako ni Mr. Daylan at Amber. Matapos marinig ang mga salita ni Wendell Dong, inayos ni Secretary Kay Shen ang wika sa kanyang isipan at agad na sinabing, ito ang nangyari. Sinundan niya at inilarawan ang eksenang nangyari kaninang hapon sa kumpleto at kumpletong paraan. Sabihin kay Wendell Dong. Sinasabi mo bang may mga taong hindi mahaba ang mata at tumakbo para guluhin si Mr. Amber? Matapos marinig ang pagsasalaysay ni Secretary Shen, sa wakas ay naunawaan ni Wendell Dong ang nangyari, nagdilim ang kanyang mukha, at sinabi niya na may mainit na galit. Biruin mo, anong klaseng tao si Daylan, at anong klaseng kakayahan meron siya? Noong nakaraan, maaaring hindi malinaw si Wendell Dong, ngunit ngayon. Dapat mong malaman na siya ay kalahating martial artist kahit paano mo ito sabihin, at ang nakaraang insidente ay nangyari sa Tiran Peak sa Lingnan Mountain. Ito ay isang mahusay na kaganapan na talagang nakakagulat. Kahit na ang balita ay kasalukuyang hinaharangan ng ilang mga nakatagong tarangkahan noong panahong iyon, nakuha niya ang ilang mga pahiwatig dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Iyon ay isang hindi tao na likas na powerhouse sa kanyang mga mata, ngunit nakatiklop siya ng dalawa sa mga kamay ni Mr. Daylan Amber. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na kailangang gumamit ng mga salita para sa walang kaparekan. At ngayon, ang isang malaking tao tulad ni na Mr. Daylan Amber ay ganap na kwalipikado na nauugnay sa panlipunang kaligtasan. Sa nasasakupan na naman ng kanyang Wendell Dong, na-provoke siya ng ilang tanga na walang mahabang mata, paanong hindi siya magagalit? Pwede ba wag kang magalit? Hindi nakakagulat na si Mr. Amber ang magkusa na imbitahan siya sa hapunan sa gabi, ito ay dahil dito. Sige, lumabas ka muna. Pagkatapos ay ikinawin niya ang kanyang kamay kay Secretary Shen na tila malinaw, na nagpapahiwatig na dapat siyang lumabas muna. Ngunit napansin ng matalas na mata na sina Kay Shen at Secretary Shen na tila nanginginig ng bahagya ang mga daliri ni Wendell Dong. Unti-unting lumalalim ang gabi, at si Daylan at ang iba pa ay nag-book na rin ng pribadong kwarto sa Zaiyu Hotel, isang kilalang 5-star hotel sa New Hills. At sa pagkakataong ito, upang maipakita ang pasasalamat at mapansin ang kaibigang si Daylan na binanggit noon, ang kapatid ni Novi na si Lucas ay kumita ng malaking pera at nag-book ng pinakamarangya at top of the line na silid sa Zaiyu Hotel. Matapos kainin ang pagkain na ito, tinatayang kung wala kang 5 pigere, tiyak na hindi ka makakatakbo. Daylan, kailan darating ang kaibigan mo? Gusto mo bumaba tayo at sunduin siya? Matapos ang pagkain ay halos maayos na, ang kapatid ni Novi na si Lucas ay nagtanong sa mahinang boses. Kailan ka darating? Tatanungin ko. Nang marinig ito, napaisip din si Daylan kung oras na ba para tawagan si Secretary Do para tingnan kung nasaan siya. Pero bago pa man siya magsalita ay narinig niyang biglang nag-ring ang telepono sa kanyang bulsa. Inilabas niya ito at nakita niyang walang iba kundi si Secretary Wendell Dong ang tumawag sa kanya. Dumating na yata. Sisigot ako ng tawag. Biglang inalog ni Daylan ang kanyang telepono kay Kuya Novi. Then I saw him walking towards the elevator entrance with a smile, press the connect button on the display screen of the mobile phone. Hoy, Tio Dong, ako ba? Nandito na ako. Tapos bababa na ako. Para sunduin ka ngayon. Hindi na kailangan. Tapos, sa pinakataas na palapag, sige, sige. Tapos hihintayin kita sa elevator. Nang si Daylan ay naglalakad patungo sa hagdan dala ang telepono, sa pribadong silid, si Novi at ang iba pa ay nagsimula ng mag-usap. Hoy, Miss Benson, ano sa tingin mo ang pinanggalingan ng kaibigan ni Daylan? Magiging kapareho ba niya ito, at napakalakas at makapangyarihan din? Lumapit si Novi sa tenga ng matalik niyang kaibigan na si Donna, kinagat ang tenga at bumulong. Who knows? Pero mamaya na lang tayo kikilos ayon sa sitwasyon, kumain ng mas maraming gulay at kakaunti ang usapan. Ang malaking masamang tao madaling kausap pero yung kaibigan niya, mahirap sabihin. Narinig namin yun, miss. Si Donna ay napaka-cute at sumangot.
Hinihimas-himas ang kanyang ilong, mahinang bulong niya. Obviously, bagamat napaka-careless at unruly niya sa harap ni Dylan, hindi ibig sabihin na tanga talaga siya. Maaari itong magsabi ng isang lalaking tulad ng malaking masamang tao na gusto niyang imbitahan ang isa't isa sa hapunan. Ito ay dapat na isang napaka-hindi pangkaraniwang paraan, tama ba? Kaya mas mabuting itikom mo ang iyong bibig. Sa sandaling ito, itinulak ng kapatid ni Novi na si Lucas ang pinto at pumasok, ulong, mukhang nandito ang kaibigan ni Dylan, at paakyat siya ng elevator. Sa sandaling lumabas ang mga katagang ito, nagtaas ng kilay ang dalawa sa private room. Ilang hindi maipaliwanag na maliit na pag-igting. Tito Dong? Ito na po, pasok po kayo. Pagkaraan ng ganoong sandali, narinig nila ang tunog ng pagtulak ng pinto at ang masigasig na pagtawa ni Dylan. Sa susunod na sandali, binuksan ni Dylan ang pinto na may ngiti sa kanyang mukha, at sa likod niya ay isang nasa edad na 50 taong gulang na may makapal na labi, ilang puting buhok na bahagyang nakikita sa kanyang ulo, nakasuot ng casual na damit, at mukhang marangal. At sa likod ng makakapal na labi na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isa pang medyo pinipigilan na nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may atubili na palakaibigang ngiti sa kanyang mukha at naka-black-rimmed na salamin. Gayunpaman, nang makita ng malinaw ng kapatid ni Novi na si Lucas ang kanyang mukha, hindi niya maiwasang mapabulalas na parang nakakita ng multo. Ikaw si Secretary Shen. Malinaw, hindi pinangarap ng kapatid ni Novi na si Lucas na si Kay Shen, ang sikat na lungsod na no. Dalawang leader, at ang full-time na secretary ng city secretary na si Wendell Dong, ay lalabas dito. Ito. Hindi siya nananaginip, di ba? Hoy, Kuya Lucas, kilala mo ba si Secretary Shen? Matapos marinig ang bulalas ni Lucas, halatang natigilan sina Dylan at Wendell Dong, at sinabi ng una na may kakaibang ngiti. Ako. I was fortunate enough to have seen Secretary Shen once before, and I see it often on TV, kaya mas humanga ako. Tapos, yung Dylan, mahirap yung kaibigan mo, di ba? Secretary Shen. Novi ang nakatatandang kapatid ay nakaramdam lamang ng kaunting pagkasilaw, at ang kanyang dila ay buhol-buhol. I can't help it. You must know what kind of big shot Secretary Shen is. Iyan ang full-time na kalihim ni Wendell Dong, ang kalihim ng lungsod. Kahit tingnan mo ang buong opisyal ng New Hills, siguradong numero 1 ito. Sa katunayan, sa kanyang mga mata, ang isang malaking tao tulad ni Kay Shen at Secretary Shen ay itinuturing na maswerte na makita siya mula sa malayo. Kaya hindi na niya inisip, tulad ngayon, pwede na siyang magkita ng private, at makakain na siya sa isang table. Grabe, hindi man lang siya naglakas loob na mag-isip ng ganitong bagay, kaya naman gulat na gulat siya sa mga sandaling ito, at natulala pa dahil dito. Ngunit nang makita ang ganitong uri ng eksena, ang ganitong uri ng pambobola at pangangatwiran, si Secretary Kai, na dapat sana ay napakasaya, ay hindi maaaring maging masaya, at ngumiti pa ng walang magawa. No way! Sabi mo andito pa ang big boss niya, pero inagaw na siya ng limelight ng little secretary niya. Masaya kaya siya? Oh, talaga? Ay, oo nga pala. Pero Kuya Lucas, bakit hindi mo tingnang mabuti ang taong ito para makita kung mayroon kang anumang impresyon? Nakangiting tumango si Dylan, at pagkatapos ay itinuro ang kanyang daliri sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Misteryosong sabi ni Wendell Dong. Sinabi mo ito. Ikaw si Secretary Dong. Nang marinig ang mga salita ni Dylan, ang kapatid ni Novi ay halatang natigilan, at hindi sinasadyang itinuon ang kanyang mga mata sa mukha ni Wendell Dong. Saglit siyang nag-alinlangan, at biglang may lumitaw na imahe sa kanyang isipan, at ang pangalan na unti-unting bumagay sa mukha na nasa harapan niya. Biglang hindi niya napigil ang manginig ng marahas, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay agad na nagbago sa kawalang paniwala. Aking Diyos. Si Wendell Dong talaga, Secretary Dong, paano ito posible? 347. Wendell Dong sino yan? Iyan ang marangal na kalihim ng kabiserang lungsod ng Jiangnan Province, ang tunay na pinuno.
Siya ay may dinatitinag na impluwensya sa opisyal ng New Hills at maging sa lalawigan ng Jarlingnan, at lahat ng mga pinuno ay dapat magalang na tawagan si Kalihim Dong kapag nakita nila siya. Not to mention na isa pa rin siya sa mga higanti, mas nakakakilabot ang identity niya. Pero ngayon, sa mga mata ni Lucas, ang isang napakalaking tao, na makikita lamang sa TV, ay talagang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ng pribado. Tahimik. Nakakamatay na katahimikan. Naramdaman lamang ng kapatid ni Novi na si Lucas na siya ay medyo takot at tulala, at pagkatapos ay ang kanyang hindi mapigilan na mabigat na paghinga at ang kanyang mukha ay nanginginig ng malalim. Bagamat handa siya sa pag-iisip, ang isang tulad ni Dylan, na isang mahusay na tao at matatawag niyang kaibigan, ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Pero hindi niya talaga pinangarap na ang kaibigan sa bibig ni Dylan ay si Dong, Secretary Wendell Dong. Ito ay mas nakakagulat kaysa mangarap ng gising kahit na walang katotohanan. Secretary Dong. Anong Secretary Dong? Nang makita namin ang eksenang ito, si Miss Donna Benson ay tila natulala pa rin, at hindi niya maiwasang hindi malay na magtanong. Dahil hindi siya katutubo ng New Hills, hindi masyadong intuitive ang titulong Secretary Dong. Nakuha. Siya. Shut up, Miss Benson. Secretary Dong is our Secretary of New Hill City. Gayunpaman, binigyan siya ni Novi ng isang mabagsik na hit, at sinabing may gulat na ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Ah! Lungsod, Sekretarya. Matapos marinig ito, tinakpan ni Miss Donna ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang mga mata, nanlambot ang kanyang mga paa, at natigilan siya at walang sinabi. Mahal. Bagamat ang kanilang mga kababaihan ay hindi mahilig magbayad ng pansin sa opisyal at iba pang mga bagay, ang problema ay mayroon pa rin siyang pinaka-basic common sense. Ang kalihim ng lungsod ng New Hills, ang kabisera ng lalawigan ng Jarlingnan, pabayaan ang numero 1 sa lungsod ng New Hills, kahit na ilagay ito ay isa rin sa mga hindi mapag-aalinlanganang higanti sa lalawigan. Ito ay higit na mahalaga kaysa sa kanilang isa na pinuno sa Banuan City. Sa sandaling ito, ang ganitong uri ng sobrang opisyal, na umiiral lamang sa TV sa kanyang pananaw sa mundo, ay aktwal na lumitaw sa kanyang harapan ng pribado, at tila pamilyar na pamilyar sa malaking masamang tao, paano ito hindi mabigla sa kanya. Hindi katakataka na si Nolan, si David Zhang, ay naging masunurin sa kanyang harapan bilang kanyang apo, at maging ang pamangkin ng Deputy Director ng Municipal Finance Bureau ay nagsabi na siya ay mahuhuli kung gusto niya. Hindi, ngunit, ito ay talagang masyadong cool, tama. Kung tutuusin, Secretary yun. Kilalanin mo ito. Kung nakilala mo ito, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang Tito Dong ni Wendell Dong, at ito ang kanyang sekretarya na si Kay Shen. Nang makita ang eksenang ito, ngumiti si Dylan at pinaikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay iniunat ang ipakilala ito sa mga tao. Nang matapos siyang magsalita, itinuro niya si Donna at ang iba pa para ipakilala si Wendell Dong, Tito Dong, ito ang mga kaibigan ko. Ang babaeng ito ay si Donna, at ito ay si Novi. At ito ang kapatid ni Novi na si Lucas. Dahil mga kaibigan mo ito, Mr. Ember, huwag kang masyadong magpigil. Let's all do it. Nice to meet you. I'm Wendell Dong. Bumangon pa rin si Wendell Dong mula sa ibaba, at natural siyang tuso na parang unggoy. Nang marinig ang tono ni Dylan, halatang lumalapit siya kay Donna, kaya nagpakita siya ng magiliw ng ngiti at nakipagkamay muna kay Donna, at pagkatapos ay kay Donna. Nakipagkamay din ang iba sa Novi at kapatid na Novi. Matapos maranasan ang eksenang ito, lalo na nang sabihin ni Secretary Wendell Dong na tinawag niya talaga si Dylan na Mr. Ember, halos nabigla ang tatlong magkakapatid na Novi. Oo, dapat alam mo na si Secretary Wendell Dong iyon. Sa katayuan at tangkad ng isang malaking tao, ginagamit pa rin niya ang karangalan na titulong Miss kapag kinakausap si Dylan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na si Dylan ay malamang na hindi ang junior ng sekretarya ni Wendell Dong, ngunit siya ay isang kapantay at kapantay niya. Sa pag-iisip pa lang nito, hindi na napigilan ng tatlo ang panghihina sa paa at tiyan.
Walang paraan, dahil ang katotohanan ito ay talagang nagpaparamdam sa kanila na hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng lahat, ilang taon na si Dylan. Ngunit nakipag-usap sila sa malalaking figure tulad ni Secretary Dong. Ang pag-iisip pa lang ng ganitong bagay ay parang nananaginip sila dahil sobrang nakakatakot. Sige, sabi ni Uncle Dong, wag ka daw magpigil. Kung ganito na naman kayo, hindi magiging masarap ang kainan ngayong gabi. Nang makita ang eksenang ito, hinawakan ni Dylan ang kanyang ilong at bahagyang ngumiti. Oh, tama. Sa pagsasalita nito, tila may naalala siya, at tahasang sinabi, Novi, sasabihin mong mabuti kay Tio Dong ang iyong pagsusulit sa serbisyo sibil mamaya, upang wala kang anumang palatandaan sa iyong puso. Makakatiyak ka, bilang hanggat ikaw ay ang iyong sarili kung hindi ka natatakot sa mga anino, hindi mo kailangang mag-isip tungkol sa iba pang mga isyu. Totoo. Nang marinig ang sinabi ni Dylan, si Novi, na labis na kinakabahan sa kanyang puso, ay hindi napigil ang tumayo ng hindi malay sa tuwa. Si Brother Novi at Donna ay tumingin din kay Novi ng may kagalakan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay ang kalihim, ang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno ng buong larangan ng politika sa parehong estado. Kung ang gayong malaking tao ay handang makinig at makialam sa usapin ng mga sibil na tagapaglingkod ni Novi, hindi ba niya malulutas ang problema ng basta-basta? Oh, about sa civil service exam. Little girl, Brother Ember ang itatawag ko sa'yo. Brother Ember, huwag kang mag-alala. Kung may problema, pakisabi sa akin ng mabuti mamaya. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Wendell Dong, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay para anyayahan si Dylan, Mr. Ember, kung hindi, hindi kami ganito. Mangyaring maupo ka muna. Umupo ka muna. Sa sandaling marinig nila ang mga salita ni Wendell Dong mula kay Secretary Dong, maliban kay Shen at Secretary Shen na bahagyang nakahanda sa psikolohikal, ang tatlo pang iba, sina Donna at Novi, ay natakot na muli silang nanginag. Dahil ano ang narinig nila ngayon? Nang marinig na si Wendell Dong, ang sekretarya ng Tangtang, ay talagang inimbitahan si Dylan na maupo. Dapat alam mo na sekretary siya. At siya ay isang higanti pa rin ng komite ng Partido Panlalawigan, ngunit ngayon ay may isang salo-salo sa hapunan kasama ang isang malaking tao na tulad niya, at magalang pa rin niyang inanyayahan si Dylan na pumunta sa upuan at maging host. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pag-iisip pa lang nito ay pareho silang nasasabik at natatakot. Ito, nakakatakot ba si Dylan? Ayos lang. And seeing this scene, although Dylan was actually a little uncomfortable, but after all, it is already like this. Mukhang hindi na kailangan maging magalang, kaya ngumiti lang siya at tumango at umupo sa main seat. Tinitigan niya si Donna, Novi at ang iba pa ng diretsyong mga mata. Pagkaupo ni Dylan, nagsimulang maghain ng pagkain ang hotel. Si Donna, Novi, at ang iba pa ay hindi pa nakakakain kasama ang ganoong kalaking opisyal sa buong buhay nila, kaya natural na ang tensyon, sorpresa, at pagiging komplikado sa kanilang mga puso ay sadyang hindi banggitin. Hindi pa banggitin ang sinasabi, hindi mahalaga kung sino kapag katapos ng 2 o 3 baso ng alak. Halika! Nang unti-unting sumikat ang mga tasa at tasa sa hapagkainan, unti-unting naglaho ang pagtitimpi ng lahat, at naging masigla ang piging. Pulang-pula ang mukha ng lahat at i-flower-lanated. Pagkatapos uminom at kumain, ngumiti si Wendell Dong at itinoon ang kanyang mga mata sa mukha ni Novi, na nagpakita ng magiliw ng ngiti, Brother Ember, anong nangyari sa iyo? Maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado ngayon? Oo naman. Secretary Dong, ganito po. Nang marinig ito, biglang bumigat ang puso ni Novi, at sa parehong kaba at pananabik, inilarawan niya ang kanyang pagsusuri bilang isang lingkod sibil at ang karanasang dinanas niya. Nang walang anumang idinagdag na langis o suka. May ganun ba? Matapos marinig ang mga salita ni Novi, dahan daw ang ibinaba ni Wendell Dong ang baso ng alak sa kanyang kamay, pumikit at bumubulong. Biruin mo, may mga kaibigan pa ni Mr. Ember na naglakas loob na umarte sa civil service exam, paanong hindi siya magagalit? Kasabay nito, sa wakas ay naunawaan niya ang intensyon ni Dylan na tawagan siya para kumain ngayong gabi.
Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Wendell Dong na sabihin kay Daylan sa tono ng pagsisisi sa sarili, Mr. Ember, pasensya na, kasalanan ko lahat kung hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko, na humantong sa ang ganitong uri ng basura sa koponan. Tito Dong, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Kung tutuusin, ang mga tao ay hindi mahuhulaan, at tiyak na magkakaroon ng ilang gamo-gamo sa koponan. Anyway, hanggat nahanap mo ito sa oras at seryosong harapin ito ay magiging sapat na para maging patas ang ating mga tao kung kailangan mo ito, hihilingin ko sa isang tao na tumulong sa iyo. Casual na sabi ni Daylan na para bang pinulot niya ang mga gulay at inihagi sa kanyang bibig. Oh, Mr. Ember, anong ibig mong sabihin? Nang marinig ni na Wendell Dong at Secretary Kay Shen na hindi maiwasang manginig ng bahagya, kinusot pa nga ng huli ang kanyang mga mata at same time na sinabi, gusto mo bang maghukay ako ng mas maraming tao? Bagamat nagalit siya nang marinig ang ganoong bagay, naunawaan din niya na ang ganitong uri ng mapanlinlang na pagsusuri sa mga lingkod bayan ay masyadong karaniwan sa bilog, upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak at kamag-anak, o mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang iba. Mukha ng tao, kay ganhawahan, syempre, may mga maruruming bagay na nangyayari sa dilim. Kaya naisip niya na ang ibig sabihin ni Daylan na lumapit sa kanya ay kailangan lang niyang harapin ang mga taong sangkot sa bagay na ito, ngunit ngayon nakikinig sa kahulugan ng tono ni Mr. Daylan, tila hindi pa siya handang sumuko kaya madali. I'm not asking you to dig out more people. And if there are scum and worms in this team, one will be destroyed, and if there are two, one pair will be destroyed. Just like that Deputy Director of the Municipal Finance Koanihan, maaaring si Uncle Dong, hindi mo ba naisip na ang ilalim ng kanyang sarili ay tiyak na hindi malinis? Pinaikit ni Daylan ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, medyo malamig ang kanyang tono. Kung hindi siya nakatagpo ng ganitong bagay, ayos lang, ngunit kung siya ay hindi siya maaaring pumikit. Matapos marinig ang mga salita ni Daylan, biglang tumahimik ang kapaligiran sa silid. Lalo na sina Donna, Novi at iba pa ay tumingin kay Daylan ng may gulat at takot, dahil ang tono at nilalaman ng kanyang mga salita ay talagang medyo nakakatakot. Okay, Mr. Ember, alam ko na ang gagawin. Bukas ako na mismo ang mag-aayos ng trabaho para harapin ang bagay na ito. Sa susunod na sandali, dahan-daang tumango si Wendell Dong. Sa sobrang kaba ko halos hindi ko na mahawakan ang wine glass ko. Ito, sino itong Daylan? Bakit pakiramdam mo siya ang tipo ng malaki at malaking opisyal, kahit si Secretary Dong ay nasasakupan niya? 348. Kasabay nito, kitang gabi, sa isang maliit na lungsod, isang hindi mahahalata na itim na kafe ang sumalubong sa isang itim na lalaki na hindi matangkad ngunit may kakaibang matalas na mata. Nakita ko siyang may hawak na 1958 $10 bronze franc coin sa kanyang kamay, na biglang lumitaw sa harap ng counter na parang isang panlilin lang, at mahinang sinabi sa isang matandang nasa edad 70s at 80 na nagpupunas ng red wine glass, bigyan mo. Isang baso ng tequila. Sabi niya in broken Southern. Oh! Ang makalumang maputing matandang lalaki ay umiling-iling na itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang maulap na asol na mga mata ay tahimik na tumingin sa kanya ng mahabang panahon, at pagkatapos ay bigla siyang ngumisi at sinabing, not bad. Mukhang maganda ang takbo ng mga kamakailang lalaki. Ang mga salita ay sinasalita sa Italyano. Nang marinig ito, bahagyang sumimangot ang itim na lalaki, ngunit pagkatapos ay bumangon ang makalumang puting matandang lalaki, lumingon at pumasok sa isang maliit na pinto sa likod ng counter. Ito ang iniwan ng mga bisita para sa iyo. Maya-maya, nanginginig na bumalik ang kanyang rolyo ng mga puting sobra. Sino ka? Tahimik na inilagay ng itim na lalaki ang sobra, tumalikod at umalis ng walang sabi-sabi. Gayunpaman, lalabas na sana siya ng pinto ng kafe, bigla niyang hindi napigil ang lumingon, bahagyang nakasimangot. Sa simula, hindi siya masyadong madaldal, ngunit kahit papaano ay nakaramdam siya ng kaunting pananakot ng matanda na puti, na talagang hindi niya maiwasang itanong ang pangungusap na ito. Dahil alam mo, siya ang silver medal killer ng pinakamalakas na killer organization ng Italy Crimson Teeth.
Maaari itong maging mapanganib sa kanya sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ilan kaya ang meron sa mundong ito? Ako. Hindi maganda na tikom ang bibig mo ng ganito. You can call me Old Pete, or Shark. Ungol ng makalumang matandang puti, at bahagyang umiling. But then, biglang nagpakita ng matalim na tingin ang mga sulok ng kanyang malabo na mga mata. Biglang parang bumaba ng husto ang temperatura sa buong kafe, dahilan para manginig bigla ang itim na lalaki na orihinal na kalmado, nagsikip ang kanyang mga mag-aaral, "Peteng ka ba?" Bilang silver medal killer ng Italian Blood Demon, syempre hindi siya pamilyar sa titulong Shark dahil isa iyon sa tatlong pinaka-nakakatakot na trumpo ng kanilang organisasyon. Ang alam lang niya ay nawala ang Peteng noon nang hindi maipaliwanag, at nahulaan ng ilang tao na pagod na siya dito, kaya pinili niyang huminto. Pero hindi niya inaasahan na ngayong araw na ito, 20 taon na ang lumipas, dito talaga sila magkikita. Sumunod, at umalis siya nang walang salita na may nanginginig na sulok ng kanyang bibig. Hehe, malas na bata. At pinanood ng matandang puting lalaki ang lalaking itim na lumakad palabas ng kafe, at hindi ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa mawala siya sa dilim ng gabi, pumunta sa pinto, isinara ang pinto, at isinara ang pinto upang magpasalamat sa iyo. At mamuulong siya ng nakakaintriga na pangungusap. Tila ang mga matatandang iyon ay talagang matanda, nalilito, at nakalimutan na kung gaano kakilakilabot ang sinaunang at misteryosong bansang ito. Sa kabilang banda, bumalik ang itim na lalaki sa silid ng hotel, hinubad ang kanyang damit, at ang pampites ay nagpakita ng kanyang matibay na figure. At ang mga kahindek-hindek na peklat sa kanyang katawan ay nagpapakita ng kanyang pagkakaiba. Hindi ko alam kung ano ang target this time. It's actually worth 200 million by the Southern. Habang malungkot at tuwang-tuwang dinidilaan ang kanyang mga labi, binuksan niya ang sobra, naglabas ng isang note na puno ng mga numero, saka inilabas ang microcomputer na dala niya, nag-login sa isang website, ang mga numero sa note ay ipinasok. Si Daylan, mula sa Banuan City, Jarlingnan Province, 26 na taong gulang, ay may ilang koneksyon kay John Ember ng pamilya Ember sa kabisera. Ako ay isang sinaunang Southern martial artist na may 4.5 star na rating ng labanan at isang 4-star na antas ng panganib. Matapos makita ang pagpapakilala tungkol sa target sa website, sa wakas ay naunawaan ng itim na lalaki kung ano ang handang gumastos ng sponsor ng 200 milyon para bilhin ang ulo ng taong iyon. Sa hindi inaasahan, ang target ay talagang isang sinaunang mandirigmang Southern, at ang antas ng panganib ay kasing taas ng 4 na bituin, na medyo mahirap. Haha! Gayunpaman, bahagyang kinukot pa rin niya ang mga sulok ng kanyang bibig, at ang hitsura ng paghamak ay lumitaw sa kanyang bastos na itim na mukha, at sinabi, ngunit paano kung ito ay isang sinaunang mandirigma? Ang Diyos ay nakatayo sa ating madilim na mundo sa kanluran, ang ating mga superpower ay ang pinakamakapangyarihan. Puff! Habang sinasabi niya ito, biglang lumitaw ang lamig ni Linglay sa kanyang mga mata, at ang sulok ng kanyang bibig ay gumuhit ng malupit na arko. Ang tunog ng kalusko sa kanyang kamay ay patungo sa tunog ng pagpunit, ngunit isang puting bola ng liwanag ang mahinang pumipintig. Malinaw, ang taong ito ay hindi isang ordinaryong karakter, siya ay talagang isang light attribute ability user. Sa maraming mga elemental na kakayahan sa kanlurang madilim na mundo, ang katangian ng liwanag at kadiliman ay kilala bilang ang pinakabihirang at pinakamakapangyarihan. Kaya natural siyang kwalipikadong ipagmalaki. At siya ay nasa linya ng mga mamamatay mula noong siya ay 11 taong gulang, sa ilalim ng pag-aalaga ng isa sa 4 na pinakamakapangyarihang trump card sa kanilang organisasyon Blade Check. Dapat mong malaman na ang talim ng check, sa pamamagitan lamang ng pamagat na ito, ay maaaring ituring na isang alamat sa mundo ng kanilang mga pumatay, dahil hindi siya kailanman nabigo sa isang misyon. Kahit na ang kastilyo ng werewolf sa yelo at nyebe sa Hilagang Russia, at ang mga sulok ng mundo ng Nordic Mafia, ay napapabalitang mayroong kanyang reputasyon, at walang matatakot sa kanyang Panginoon. Gayunpaman, ang kanyang Panginoon ay hindi kailanman tumuntong sa lupain ng Southfall upang magsagawa ng isang misyon. Hindi niya alam kung bakit, at syempre walang naglalakas loob na magtanong.
Sadyang labis niyang hinamak ito sa kanyang puso. Dahil ba sa mga sinaunang mandirigmang Southern? Pero paano kung naging sila? Hindi kaya mas malaki pa rin sila kaysa sa ating mga power user. Please, stop kidding. God is on our side. Kaya naman ilegal at pribado niyang hiniram ang negosyong ito sa South Fall sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, kapos siya sa pera kamakailan dahil masyado siyang masungit, at sapat na ang 200 milyon para patuloy siyang mag-ara sa mahabang panahon. Kinabukasan, nang bumili si Daylan ng tiket sa tren at bumalik sa Banuan City. Si Denver Wang, isa sa 5 deputy instructor ng Flying Leopard sa mga espesyal na departamento ng 3 probinsya ng Lingnan, ay lumitaw na ngayon sa opisina ni Wendell Dong sa New Hills City. Dahil siya ay matagumpay na naging isang likas na powerhouse, ang kanyang posisyon ay natural na sumunod, at siya ay na-promote sa direktor, sa pamamagitan ng Iflower Laniption. Pangalawa lamang kay Daylan, ang nominal chief instructor ng Flying Leopard. Narito si Direk Wang, at nawala ang kanyang paggalang at paggalang. Nakangiting gumawa si Wendell Dong ng isang tasa ng tsaa para kay Denver Wang, at iniabot ito sa kanya gamit ang 2 kamay. Ay iba kay Daylan, dahil siya at ang kabilang partido ay nagkita sa unang pagkakataon, at ang kabilang partido ay isang director level na pinuno, ng isang espesyal na departamento tulad ng Flying Leopard. Napakagalang ni Secretary Dong. Pero dapat alam mo rin na pupunta ako sa 3 Treasures Hall para sa lahat. Nakangiti si Denver Wang na parang may triabuda, ngunit hindi siya naglagay ng kahit anong airs o gestures. Dahil malabo niyang alam na si Wendell Dong sa kanyang harapan ay tila may magandang relasyon kay Chief Daylan at Ember, kaya natural na sa kanya siya. Sobrang polite ni Director Wang. You can just say anything if you have anything. Nanlamig ang ekspresyon ni Wendell Dong nang marinig niya ito, at naging tuwid ang kanyang mukha. Well, ito ang pinaimbestigahan ni Chief Instructor Ember kagabi. Secretary Dong, tingnan mo muna. Si Denver Wang ay pumikit at ngumiti, at pagkatapos ay iniabot kay Wendell Dong ang isang file sa kanyang kamay. Oo naman. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Wendell Dong na paliitin ng bahagya ang kanyang mga mata, at pagkatapos ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng isang solemn na ekspresyon. Dahil napansin niya na ang pamagat at mga salita na ginamit ni Director Denver Wang. Instructor Ember. Siyempre makakareact siya kung sino ang tinutukoy ng pangalan. Nakahanda man ang isip niya noon, kapag narinig niya talaga ang pangalan ng kausap, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan kay Mr. Daylan Ember, na kayang pumatay sa likas na powerhouse gamit ang kanyang sariling mga kamay, napakalakas ba ng kanyang posisyon sa Flying Leopard? Sa pag-iisip ng ganito sa kanyang puso, mabilis niyang kinuha ang portfolio nang hindi nahuhulog ang mga kamay o paa, kinuha ang impormasyon sa loob nito, at dahan-daang tumingin sa harapan ng kabilang partido. Tingnan mong mabuti. Kaya lang habang tinitignan niya ang bagay na nasa kamay niya, mas lalo siyang nakaramdam ng galit, at medyo hindi mapigil ang gulat. Hindi ka taka-taka, pagkatapos ng lahat, nakaupo sa kanyang posisyon, paano mo hindi makikita na si Novi ay nanalo sa unang lugar sa pagsusulit sa serbisyo sibil, ngunit nabigo na mapili para sa ganitong uri ng nakakalito. Ngunit ang impormasyong nasa harapan niya sa sandaling ito, ang nilalamang nakasulat dito, ay napakadetalye na kahit siya ay hindi napigil ang pagpawisan ng malamig. Kung tutuusin, gaano na ba ito katagal? Sa loob lamang ng isang gabi, malinaw at may sensinang naimbestigahan ng kabilang partido ang buong bagay. Paano ito magiging opisyal na hindi nag-aalala? Hindi banggitin na hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bagay, ang pinaka-nakakatakot ay ang dokumentong ito ay malinaw din na naglalarawan sa lahat ng mga taong sangkot sa bagay na ito, at ang malalaking bukol sa ilalim ng kanilang puwitan, na nakakainis sa mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, ng ganap. Maruming bagay. Lalo na tungkol kay Theodore, mayroong kahit 7 o 8 linya ng teksto tungkol sa kanya. Mula sa pagtungtong niya sa opisyal, hanggang sa iba't ibang aksyon na ginawa niya nitong mga nakaraang taon. Halos kasing ganda ng bawat detalye, at halos bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Wendell Dong.
Dahil alam na alam niya na kung ilalabas ang ganitong bagay, tiyak na hindi ito makakain ni Theodore. Walang kwenta kahit may tao sa likod mo kasi sobrang dilim. Director Wang, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Mr. Ember tungkol dito. Matapos ang mahabang kahimikan, dahan-dahan niyang sinabi. Madali lang. Director Denver Wang Wang ay ngumisi, biglang bumagsak ang kanyang tono, na nag-iwan ng bakas ng panlalamig, masarap pumatay, huwag mong pabayaan. Ito ay isang magandang pumatay, huwag pabayaan ito. Nang marinig ito, nakaramdam si Wendell Dong ng panginginig sa kanyang puso, at sa wakas ay hindi napigilan ang pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang noo. Bahagyang sinundan niya ang kanyang ekspresyon at sinabing matuwid, well, Director Wang, please rest assured, naiintindihan ko na kung ano ang gagawin dito. That's good. If that's the case, I'll leave you alone for now, and leave. Oh, yes, you can contact me if you need anything. Nag-iwan ng note si Denver Wang na may nakasulat na numero ng kanyang telepono, tumayo at umalis. 349. Tulad ng inaasahan ng pinuno ng ganoong uri ng departamento, ang makita pa lamang ito ay masusuffocate na. Pagkaalis ni Wang, sa kanyang kapasidad bilang Wendell Dong, ay hindi napigil ang bomb-antong hininga at tumalikod. Pagkahiga niya ay tamad siyang sumandal sa upuan, tumingin sa kisame, at bomb-ulong sa sarili. Kung tutuusin, kalahating martial artist din siya, kaya natural na malabo niyang maramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya sa katawan ni Director Wang, at ang ganoong uri ng momentum. Kung ikukumpara sa kabilang partido, talagang naramdaman niya na ang aura na kanyang nilinang sa mga nakaraang taon ay masyadong immature at ganap na hindi kaakit-akit. Ngunit gayunpaman, ang ganoong uri ng malaking tao na kahit na sa tingin niya ay may malaking ulo ay kailangang magalang na tawagan si Mr. Dalen Ember, Chief Instructor Ember, ano ang ibig sabihin nito? Ang iniisip pa lang niya ay hindi na siya makapagsalita. Liu Taiping, at Theodore, sabi nga sa kasabihan, hindi ka nagulat ng oras at hindi ka dumating. Mukhang mahihirapan ka sa pagkakataong ito. Muli niyang kinuha ang file sa mesa, at pinunasan ang gilid ng kanyang mata. Ang sulat kamay sa itaas, ang sulok ng bibig ay unti-unting nanlamig. Siya ay isang tapat na tao, kaya natural na hindi siya sanay na makakita ng mga maruruming lalaki sa ilalim ng kanyang puwitan. Ngayong nabunot na sila ni Mr. Ember, natural na imposibleng pumikit siya. Kay Shen, pasok ka. Pagkatapos ay kinuha niya ang intercom phone sa kanyang desk at dinial ang numero ni na Secretary Kay Shen at Shen sa labas. Sekretarya. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na binuksan ni Kay Shen ang pinto at pumasok. Abisuhan sina Zenon, Matias, at Howard na pumunta kaagad sa aking opisina. Blankong sabi ni Wendell Dong. Nang marinig ang mga salita, tinamaan ni Secretary Shen ang kanyang puso, at agad na nagmamadaling nagsabi, oo. Secretary. Dahil pamilyar siya sa tatlong pangalang ito, ang isa ay ang kalihim ng disiplina ng munisipyo, ang isa ay ang direktor ng Municipal Public Security Bureau, at ang isa ay ang ministro ng departamento ng organisasyon ng munisipyo. Ang isa sa kanilang tatlo ay namamahala sa disiplina at mga regulasyon ng partido, ang isa ay namamahala sa pag-iimbestiga ng mga kaso at paghuli ng mga kriminal, at ang isa ay namamahala sa mga sombrero ng mga opisyal. Biglang binanggit ni Secretary Dong na ang tatlong ito ay dapat pumunta sa kanyang opisina, paanong hindi siya kabahan. Pero sa kanya maaalala ang nangyari kahapon, at matapos ang eksenang iyon, biglang sumagi sa puso niya. At nagmamadaling lumabas. Secretary, hinahanap mo ba kami? Hindi nagtagal, tatlong malalaking tao sa mga opisyal ng New Hills ang nagtipon sa opisina ni Wendell Dong. Mataimtim na sinabi ng isa sa mga may buhok na matanda, si Howard, direktor ng Municipal Organization Department. Natural na may talento ang mga makakamit ang kanilang posisyon, kaya paanong hindi nila nakikita na tinawag silang tatlo ni Secretary Dong, at paano ito magiging isang ordinaryong bagay. Sa makatuwid, sa gayong oras, natural na hindi sila nang ahas na magpabeya. Halika, tingnan muna natin ito.
Hindi sumagot si Wendell Dong nang marinig niya iyon, bagkus ay inihagis niya ang impormasyon sa kanyang kamay sa harapan nilang tatlo, at mahinahong sinabi. Si Howard, direktor ng Departamento ng Organisasyon ng Lungsod, ay kinuha ang dokumento at ibinalik ito, ngunit hindi niya binuksan ang ilang pahina, ngunit ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Nang makita ang eksenang ito, si kasamang Zenon, kalihim ng lungsod ng Jewel, at kasamang Matias, direktor ng Koanihan ng Pampublikong Seguridad ng munisipyo, na nasa tabi niya, ay tumingin din at tumingin sa kanila, at agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang pagsusuri sa serbisyo sibil ay maaaring malaki o maliit. Kung tutuusin, sayang naman ang pagkakaugnay nito sa mukha ng isang lungsod. Ngunit ngayon ang ganitong bagay ay dinaya ng mga tao, at ginawa na rin itong uri ng material na papel, na inilagay sa harap nila mismo ni kalihim Wendell Dong. Ang ibig sabihin nito ay halatang masyadong halata. Theodore Brown. Ngunit sa sandaling ito, si Howard, ang pinuno ng Departamento ng Organisasyon ng Lungsod, ay biglang nagbago ng ekspresyon at bumulong-bulong sa hindi malay. Matapos marinig ang pangalang ito, ang dalawa pa ay nagulat. Dahil mga opisyal din sila sa opisyal ng lungsod ng New Hills, hindi sila magiging pamilyar sa pangalang Theodore. Kung tutuusin, ang makaupo sa antas ng Deputy Director ng Municipal Finance Bureau ay medyo maganda na, hindi pa banggitin na mayroon pa ring backstage sa likod ni Theodore, na isang senior official ng Mr. Neil mula sa Jarlingnan Province. Huwag kayong dalawa, at tingnan ninyo ang nilalaman sa likod. Ngunit sa sandaling ito, biglang sinabi ni Wendell Dong na may pagtatampo. Mabuti. Nang marinig si Zenon, bahagyang nagulat si kasamang Matias, at pagkatapos ay agad na kinuha ang impormasyon mula kay Howard, ang direktor ng Departamento ng Organisasyon ng Munisipyo. Gayunpaman, matagal na nilang hindi ito nakita, at ang kanilang mga mukha ay naging medyo kakaiba at kakaiba tulad ng dati na si kasamang Howard. Ito. Secretary Dong ito. Hawak ang itim na impormasyon sa kanyang kamay, sinabi ni kasamang Zenon, isang matataas na opisyal ng lungsod, na hindi malay. Ang ganitong bagay, syempre, hindi siya estranghero sa disiplina ng partido at mga regulasyon ng partido, ngunit ngayon, ang itim na impormasyon tungkol kay Theodore, ang Deputy Director ng Municipal Finance Bureau, ay talagang lumitaw sa kanyang harapan. Mahirap ba? Handa na kaya si Wendell Dong na salakayin si Theodore? Ngunit ang problema ay nasa likod nitong si Theodore ay isang matataas na opisyal na nagngangalang Mr. Neil. Kasamang Zenon, ano ang palagay mo sa mga bagay na ito? Sa sandaling ito, biglang ibinuka ni Wendell Dong ang kanyang bibig at malinaw na nagtanong. Secretary, ito. Hindi alam ni kasamang Zenon, Secretary kung ano ang sasabihin, kaya kakaibang pag-aalinlangan lang ang nasabi niya. No way! Hindi talaga siya magaling magsalita sa mga oras na ito. Bakit? Ayoko sabihin. Hindi pa rin masabi. Bahagyang matalim ang mukha ni Wendell Dong, at ang kanyang maringal na mga mata ay dumampi sa mukha ng isa. Agad na napayuko ang huli sa gulat, hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Nang makita ito, ang mga ekspresyon ng natitirang dalawang tao ay nagbago, at ang kanilang mga mata ay kumikislap. Dahil paanong hindi nila ito makikita sa panahong ito, si Wendell Dong, Secretary Dong, parang. Ang totoo. Hindi, Secretary Dong, ako. Nang makita ang eksenang ito, si kasamang Zenon, kalihim ng Jewel City, ay biglang bumalik sa kanyang katinoan at ibinuka ang kanyang bibig para magpaliwanag. Okay, I think you should know the purpose of my call now. Take these materials. I hope to see the results as soon as possible, understand? Gayunpaman, direktang pinutol siya ni Wendell Dong, tumalikod siya at gumawa ng saying off gesture. Secretary. Oo. Nang marinig iyon, nagkatinginan si kasamang Howard at ang iba pa, sa wakas ay naramdaman ang determinasyon at saloobin ni Wendell Dong. Kaagad, hindi sila nang ahas na magsalita, at lahat sila ay kinuha ang impormasyon na may gulat na ekspresyon. Matapos hintayin na umalis sa opisina si Howard at ang iba pang tatlong kasamahan, dahan-daang tumalikod si Wendell Dong, umiling, at bumulong-bulong na may matipid na ngiti, mukhang may problema pa ring haharapin.
Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang receiver ng telepono sa mesa at tumawag. Ang numero ng telepono na kanyang nadial ay mula kay Mr. Neil, isa sa mga matataas na opisyal sa Jarlingnan Province. May anino si Mr. Neil sa likod ni Theodore, kaya kung gusto mo siyang hawakan, natural na malalaman mo, kahit pugutan muna siya ng ulo at saka maglaro. Wendell Dong. Kasabay nito, sa lalawigan ng Jarlingnan, sa opisina ng isang mataas na opisyal, si Mr. Neil ay nakatanggap ng tawag mula kay Wendell Dong, isang pagtataka ang sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat si Wendell Dong ay lamang, isang kalihim ng lungsod, at si Mr. Neil ay isang mataas na opisyal, ang problema ay ang kalihim ng lungsod ng kabilang partido ay may pambihirang halaga ng ginto, at ito ang kabisera ng probinsya. Not to mention na nasa tuktok pa rin ng ulo ang kabilang partido ang status ng Standing Committee ng Provincial Committee. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay mas mahalaga kaysa sa kanyang katayuan bilang Mr. Neil, kaya natural na hindi siya nang ahas na magpabeya. Hello Secretary Dong. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Sa sandaling konektado ang tawag, magalang ang binati ni Mr. Neil. No wonder high-ranking official Neil, nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Tumawa si Wendell Dong. Magkasala ka please. Nagulat ang mukha ni Mr. Neil nang marinig niya ito, at sinabi niya ng may pag-aalinlangan, hindi ko maintindihan ang sinabi mo, Secretary Dong. Pakiusap, ano ang krimen? Ganito. Nagkaroon lang kami ng napakasamang kaso sa New Hill City. May nagmamanipula ng civil service exam. Kaya inutusan ko na ang mga kasama ng Municipal Commission for Discipline Inspection na kunin si Theodore at tanggapin ang investigasyon ng ang organisasyon. Wendell Dong hindi siya nagpatalo sa paligid, at sinabi ng mga bagay ng malinaw. Nang marinig ang pagsasalaysay ni Wendell Dong, biglang lumubog ang mukha ni Mr. Neil sa kabilang dulo ng telepono. Naiintindihan ko rin na si Wendell Dong ang tumawag sa kanya ng ganitong tawag, pumatay pala muna at pagkatapos ay maglaro. Napakasamang kaso, kung ano ang palihim na minanipyala ng isang tao ang kota ng pagsusuri sa serbisyo sibil. Hindi ba ang ganitong uri ng maliit na bagay, ay karaniwan sa bilog? Kung tungkol sa gayong pagmamalabos at pagkabahala, lahat ay nahuhuli. Baka gusto niyang ipakita sa kanya si Mr. Neil Xiao. Sa pag-iisip nito, hindi niya naiwasang sabihin sa madilim na tono, dapat. Ang ganitong uri ng gamo-gamo sa koponan ay dapat na determinadong atakihin at alisin. Secretary Dong, ginawa mo ang tama. Ito ay. Ang kaso na ito ay hindi ganoon katunog sa akin, kaya Secretary Dong, medyo sobra na ba para sa iyo na lumaban sa isang malaking labanan? Nang marinig ito, natural na narinig ni Wendell Dong ang kawalang kasiyahan ni Mr. Neil. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahan niyang sinabi, Senior Neil, ang bagay na ito ay hindi ko talaga intensyon na i-target ka. Ang pangunahing dahilan ay ang kasong ito ay may kinalaman sa isang espesyal na tao. Oh, espesyal na tao. Sino? Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Mr. Neil at sinabi. Hindi ko alam kung kilala mo siya, pero dapat noon pa lang ay nakipag-ugnayan na siya sa pamilya mong Xiao. Ang apelyido niya ay Ember. Sabi ulit ni Wendell Dong. Listahan. Nang marinig ito, ang mukha ni Mr. Neil ay nagpakita ng bakas ng pagdududa at pag-iisip, ngunit pagkatapos ay bigla siyang natigilan, at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang solemn at kahit na bahagyang gulat. Secretary Dong, anong sinabi mo, Daylan, Mr. Ember? Hindi niya napigil ang tumayo ng biglang. Kilala mo si Senior Officer Xiao. Buti naman, dapat alam mo ang identity niya, di ba? Kaugnay niya ang kasong ito, kaya hindi ko maiwasang magkagulo. Nakahinga ng maluwag si Wendell Dong dahil hindi na kailangang ipaliwanag pa sa kabilang partido. So that's the case. So Mr. Ember are also involved in this matter. I'm sorry, Secretary Dong, ako ang may kasalanan sa iyo. Tama ang ginawa mo sa bagay na ito. Si Mr. Neil ay nagpakita ng isang mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Isali ang lolo. Buti na lang at hindi siya impulsive ngayon lang.
Not to mention the previous contact between them that is not quicker, but the head of Flying Leopard Humphrey personally called him to warning him. Sabihin na lang natin na this time about his third uncle, even the old man went forward in person. Hindi sa nakakulong pa siya, hindi pa siya nagmumukha, at walang follow-up sa panig ng matanda. Sinabi mo na ang ganitong uri ng nakakatakot na master, nangangahas ba siyang pukawin si Mr. Neil? Ay halos kapareho ng panliligaw kay kamatayan. Buti na lang, buti na lang. 350. At nang masayang bumalik si Daylan sa Banuan City sakay ng motorcar. Ang opisyal dito sa New Hills ay hindi nakapagbigay ng malaking alon. Isang malaking tao ang tumalikod sa kanyang kabayo, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga lindol na lumitaw, ang hangin ay umuungal, at ang mga damo at mga puno ay pawang mga sundalo. At ang lahat ng ito ay higit pa ay hindi maiwasang isipin ng maraming tao. Huwag! Ano ang malaking balita? Gayunpaman, hindi nila alam na ang katotohanan ay talagang hindi komplikado tulad ng iniisip nila. Ito ay dahil lamang sa isang tao, ang ilang mga tao ay gumawa ng isang bagay na hindi nila dapat gawin, at pagkatapos ay nabangga sa mga kamay ng isang taong may matinding hustisya, at karapat-dapat sila. Sa sandaling ito, si Daylan, na maaliwalas at maaliwalas sa tren, ay pumasok din sa Banuan High Speed Railway Station kasama ang tren. Pabalik sa kanyang pwesto. As expected, maganda pa rin si Banuan, kahit ang hangin ay presko. Pagkatapos maglakad palabas ng high-speed rail station sa kahabaan ng daloy ng mga tao, binuksan ni Daylan ang kanyang mga kamay upang makalanghap ng sariwang hangin, maumulong ng labis, at mukhang komportable. Gayunpaman, hindi niya napansin na sa isang mataas na gusali na hindi bababa sa ilang daang metro ang layo mula sa kanya, isang madilim na figure ang nagtatago doon, na may hawak na isang sobrang pinalaking sniper rifle, na may malupit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nandyan ka ba dude, naghahanda na tayo. Pagkatapos ay nakita niya itong bahagyang yumoko. Isa pang kaibig-ibig na buhay. Napakasarap sa pakiramdam na ito ay ililibing sa aking mga kamay. Gumapang siya sa kanyang katawan, inilagay ang kanyang mga daliri sa gatilyo ng nakaload na sniper rifle, at pinaikit ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng paningin, tinitigan niya si Daylan ng may yelong mga mata, at nanunukso ang mga sulok ng kanyang bibig. Puff! Pagkatapos ay narinig ko lamang ang isang mapurol na tunog, isang itim na bala na ginawa ng espesyal na craftsmanship na nagbubuga ng usok, at ito ay binaril sa isang mahabang trajectory mula sa madilim na sniper barrel, at ang bala ay nakabalot din sa isang buhok ng anit. Ang lakas ng kakayahan ng light attribute ng abaka, pagkaluskos at pagcrack, ay tila lubhang nakakatakot, at tumagos ito sa hangin. Magtaksi ka muna papunta sa hotel at ilabas mo ang kotse. At naghahanda si Daylan na sumakay ng taxi. Pero biglaan. Sa isang iglap. Hindi maipaliwanag, tumindig ang balahibo niya sa buong katawan, bumungad sa balat niya ang mga goosebumps, at kakaibang panganib lang ang naramdaman niya. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi pamilyar sa kanya. Dahil yun talaga. Ang bango ng malapit sa kamatayan. Hindi niya maiwasang biglang lumingon sa gilid, at kitang-kita ng mata ang mahahalagang bahagi ng leeg na may pulang ilaw, na mahigpit na tumatakip sa lugar na iyon. Boom! Paff! Gayunpaman, ang kanyang bilis ay tila mas mabagal, ang pakiramdam ng panganib na nagpasindek sa kanya, ang bala ay tumalsik ng husto sa aorta ng kanyang leeg sa susunod na sandali, at ang marahas na liwanag na katangian ng kapangyarihan ay nagngangalit, ang mga sparks ay tumalsik sa lahat, na ginawa. Pakiramdam niya ay nabasag ang isang maliit na piraso ng kanyang leeg sa isang iglap, at bumulwak ang mainit na dugo. Fuck! May gustong pumatay sa akin. Biglang, ang mukha ni Daylan ay naging sobrang madilim at hindi magandang tingnan, at ang tao ay tila lumakad sa pintuan ng impyerno, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, at ang kanyang paghinga ay naging mabigat at magulo. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay, may bumaril sa kanya mula sa malayo, at siguradong hindi ordinaryong killer ang kabilang partido. Dahil naramdaman niya ang supernatural na kapangyarihan dito. Bagamat malayo pa ito sa nakakakilabot na antas ng SS ng matandang Benson na nakilala niya noon.
Kahit na magkaharap sila sa mga ordinaryong oras, hindi niya kukunin ang atensyon ng kabilang partido sa antas na ito. Ngunit ang problema ngayon ay nakatutok ang bala ng kabilang partido sa isa sa mga pinakamahina na punto sa kanyang katawan, ang leeg. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay nahuli ng kaunting panganib ng maaga. Kung hindi dahil medyo hindi gaanong makapangyarihan ang kombinasyon ng sniper rifle at kakayahan ng kalaban. I'm afraid he is really in trouble now. It's all a question kung kaya ba niyang tumayo. Kung tutuusin, kung talagang bumukas ang isang malaking butas sa bahaging iyon ng leeg, at ang carotid artery ay natama ng bala, tinatayang matapat na mahiga ang sinumang pupunta rito. Wow! Wow wow! Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang narinig ni Daylan ang sigaw ng isang sanggol sa kanyang likuran. Hindi niya namamalayan ang kanyang ulo, at agad na nanliit ang kanyang mga mata. Dahil nakita niya talaga ang isang babae, sa likuran niya, at ito ay nakahiga sa isang pool ng dugo sa sandaling ito. Pagpatay! Pagpatay! Bilis tumakbo ka! Patay! At sa sandaling ito, ang daloy ng mga tao sa paligid, sa wakas ay nagising, kung ano ang nakakatakot na nangyari. Biglang naghiyawan ang lahat sa sobrang kilabot, at naging magulo ang eksena. Dapat mong malaman na ang kakilakilabot na bagay na ito ay nangyari sa isang masikip na pampublikong lugar sa kanilang Banuan High-Speed Rail Station. May binaril sa isang high-speed rail station, at ang kanilang buhay at kamatayan ay hindi tiyak. Paano sila hindi matatakot? Huwag magpanik. Fuck me. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Daylan na maglabas ng masamang wika, at hindi niya pinansin ang nakakatakot na eksena sa kanyang leeg. Pinisil niya ang karamihan ng tao na may madilim na ekspresyon, at mabilis na sumugod sa babaeng nahulog sa pool ng dugo at malakas na sinabi, "Tita, auntie, okay ka lang ba? Tahan na, kailangan mong kumapit, ako ay isang doktor, kaya kitang iligtas." Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kagalit at pagkabalisa. Malinaw, ang babaeng ito ay halatang idinawit niya, at hindi nagdusa ng kasawian ng walang dahilan. Dahil dito ay talagang hindi siya mapalagay. Damn, huwag mong ipaalam sa akin kung sino ang may kagagawan nito, o kahit na hari ng langit iyon, batasin kita. I'll make you pay the price. Mabangis niyang sabi sa kanyang puso. Young man. Your neck? Are you okay? Sa wakas, may nadaig ang takot sa kanilang mga puso at dahan-daang lumapit sa babaeng nakahandusay sa pool ng dugo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang buhay na buhay, at hindi sila maaaring pumikit. Ngunit nang unti-unti silang lumapit at napansing nasa leeg si Daylan, ang taong naunang dumating, ngunit bawat isa sa kanila ay hindi naiwasang magbago ng mukha at mautol. Dahil ang piraso ng leeg ni Daylan ay nabahira ng pula ng dugo, at ang sugat ay may laman pa. Sa ganoong uri ng pinsala, ang lahat ay nakaramdam ng kaunting anit na namamanhid sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, hindi banggitin na si Daylan, na malubhang nasugatan, ay buhay na buhay pa rin sa harapan nila. Biglang hindi napigilan ng isang tiyahin ang lumapit at sinabing, "Bata, ayos ka lang ba? Ang leeg mo, o dito ka humiga, at ikakalat kita ng mga damit sa lupa. Dapat nandito ang ambulansya. Malapit na. Tama na yan binata, masyadong nakakatakot ang sugat mo, kaya wag kang gagalaw. Auntie doesn't need you to come, buddy, nahihilo ka ba? Gusto mo bang magpahinga muna laban sa akin? Malaki na ako at kaya kitang suportahan." Agad na nabahala ang lahat tungkol dito sa ilang salita. Kusaring tumakbo kay Daylan ang isang binata na mukhang college student at pinakiusapan itong magpahinga mag-isa. "Salamat sa lahat, ayos lang ako, salamat. Doktor ako mismo, sugat lang sa balat, nakakatakot, ayos na." Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng kaunting init sa kanyang puso si Daylan, ngunit tinanggihan pa rin niya ang mabubuting hangarin ng lahat. Ibinalik ang kanyang mga mata sa babaeng nahulog sa pool ng dugo, at sumimangot, ngayon ang kalagayan ng tiyahin na ito ay napakasama, ako. Kailangang bigyan siya ng paunang lunas kaagad. Sa katunayan, ang kalagayan ng babae ay hindi lamang napakasama, ngunit lubos na napakasama.
Dahil hindi ito kasing simple ng isang ordinaryong sitwasyon ng bala, at mayroon ding kapangyarihan ng supernatural na kapangyarihan. Para sa mga ordinaryong tao, ang lakas ng bala ay mahirap ng labanan, hindi pa banggitin na mayroon pang mga nakakatakot na kakayahan na pinaghalo sa. Ito rin ang dahilan kung bakit agad na bumagsak ang babae sa balon ng dugo at nakatulog kaagad pagkabaril. Kaya dapat siyang gumawa ng paunang lunas para sa kanya ngayon, kung hindi, malamang na maging masama ang sitwasyon. F. U. C. K. Kasabay nito, nang makita ng itim na lalaki na daan-daang metro ang layo na talagang umiwas si Daylan sa kanyang putok, hindi niya maiwasang maglabas ng masamang wika na may madilim na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay kumikislap. May panuntunan sa kanilang linya ng trabaho, na mas tiyak na itinuro ng kanyang master na knife edge sec iyon ay, gaano man siya kumpiyansa, kapag ang misyon ay nabigo at hindi nataman, siya ay agad na lumikas ng walang pag-aalinlangan, o kahit na lumayo. Mula sa bansang iyon. Dahil sila ay mamamatay, maaari silang pumatay ng higit sa isang beses, ngunit mayroon lamang silang isang buhay. Kaya, mag-ingat. Maingat. Maingat. Ang gulo, babalik ulit ako. F. U. C. K. Malungkot niyang sinulyapan ang mukha ni Daylan sa pamamagitan ng kanyang paningin, at kaagad na parang ipoypo ang kanyang mga kamay, at mabilis niyang hiniwa ang sobrang exaggerated na sniper rifle sa kanyang kamay, inilagay ito sa isang itim na kahon, itinago ito sa isang windbreaker, at nawala. Gayunpaman, hindi niya alam na sa pagkakataong ito, tama siya. Gayunpaman, nagalit na sila sa ng kamatayan, posible bang makatakas ng basta-basta. Samantala, ang kabilang panig. Banuan High Speed Rail Station, nang si Daylan ay magbibigay ng paunang lunas sa babae gamit ang acupuncture, bigla siyang hinarang ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mabagsik na mukha. Tumigil ka nga. Grabe ang kalagayan ng pasyente ngayon, hindi ka basta-basta makikigulo ng ganito. At nang marinig niya ang mga salita ng rebeldeng lalaki, bahagyang napangiwi si Daylan, at naiinip na sinabi, ako ay isang doktor, kaya alam ko kung ano ang ginagawa ko ngayon. Ang kasalukuyang kalagayan ng pasyente ay lubhang mapanganib, at kailangan niya munang kaagad. Tulong. Doktor. Ikaw. Nang marinig iyon, ang mayabang na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Daylan ng may paghamak, at bahagyang sinabi, ang tinatawag na doktor sa iyong bibig ay dapat na isang intern sa isang ospital, tama. Ngunit kilala mo ba kung sino ako? Ito ang aking business card. Puno ng panunuya ang kanyang tono, at naglabas siya ng business card. Nakita ko ang kabisera ng Harmony Hospital, ang punong doktor na si Martin Lawson na nakasulat sa malalaking karakter dito. Biglang may sumigaw at nagsabi, wow! Ang Central Harmony Hospital ay isang malaking pambansang ospital. Eksperto ka ba dito? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.